Presidente Go, sumama ulit ang kalagayan ni Young Master. Ang mga episode ni Jaemin, lalong lumalala. Si Ghost Physician lang makakagamot. Ilang taon na tayong naghahanap. Wala pa rin. Wala. Kilalang kilala siya sa buong mundo. Maraming naghahanap. Hirap. Walang silbi. Doblehin ang tao. Gastusan kahit magkano. Hanapin siya kahit ano. Sinabi ng amo na nandito si Guzi. Nasa mismong hotel na ito. Sana magustuhan niya ang suot kong ito. Binatang Panginoon. Panginoon. Binatang Panginoon. Panginoon. Binatang Panginoon. Panginoon. Jaemin, Tatay, ang sakit talaga. nasaan ang doktor? Bakit wala pa sila rito? Binatang Panginoon. Panginoon. Jaemin, Binatang Panginoon. Panginoon. Maliit na. Tatay, sobrang sakit na nararamdaman ko. Itay, hindi na mapigil ang sakit. sino ka? Anong balak mo? Inililigtas ko ang buhay niya. Huwag kang makialis kung gusto mo siyang mabuhay. Paano siya napakalakas? Noong nagkakaroon ng atake si Binatang Panginoon, kahit mga dalubhasang doktor ay hindi nakatulong. Siya, nagamot niya gamit ng isang karayo. Jaemin, okay ka na ngayon? Sino ka talaga? Sino ako? Ako si... Ikaw si Guzi. Ako si Yunyuran, iyong nobya. Yunyuran. Itinakwil na anak ng yon. Kumusta ang itsura ko? Narinig kong gusto ng mga tao dito ng kulay rosas na damit sa unang pagkikita. Gusto kong manamit ng maayos. Para magandang impresyon sa ating unang pagkikita. Wala akong balak magpakasal. Itay. Ito siguro ang ampun na anak ni Guzi. Inampun ang anak ng kanyang yumaong kapatid. Mabuti sigurang tao. Jaemin, okay ka lang? MMH. Engkantadang ate. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang ganda-ganda mo. At ang suot mong damit. Hindi pangkaraniwang estilo. Gusto talaga kita. Mabuti naman at okay ka na, munting bata. May kasabihan na kapag may nagligtas sa'yo, dapat pakasalan mo sila. Kaya huwag mong pakasalan si tatay. Akin ka na lang magpakasal. Nagbibiro ka lang, kahit na ang cute-cute, kailangan ko nang magpakasal. Magpakasal na tayo ngayon din. Kung maaayos mo ang kalagayan ni Jaemin, Gagamutin ko siya. Pero dapat pakasalan mo ako. isa na namang babae ang gumagamit ng medisina para lumapit sa akin. Hindi pwede. Hindi kanya mapapakasalan. Bakit sila nandito? Ginoong Go. Siya si Madam yun mula sa angkanang yun. At si Binibining yun. Dalhin mo si Jaemin para magpahinga. Ginoong Gyu, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi ko inaasahang makita ka dito. Anong kailangan mo? Ang totoo, ikaw at si King King ay hindi na mga bata. Ang kasunduang pagpapakasal. Noong 10 taon na ang nakalipas, dapat natuparin ngayon. Hindi ba't kasunduan ko at ni Guzit? Anong kinalaman niya dito? Yuran, ang iyong ina ay matagal nang pumanaw. Ako na ngayon ang pinuno ng angkang yun. Lumaki ka sa probinsya ng matagal. Bastos ka at walang modales. Paano ka karapat dapat kay Ginoo? Tama, ako ang dapat pakasalan niya. Umuwi ka na lang sa bundok kesa mapahiya ka dito. Nakakaloka. Ako ang lehitimong anak. Ikaw ang anak sa labas. Dapat mas mahiya ka kaysa sa akin. Bakit ako ang hindi karapat dapat? Nagsasabi ka ng kalokohan. Sinong anak sa labas? Ako ang panganay na anak ng angkang yun. Ang iyong masamang ugali at baradong liver king ay nagbabara sa iyong meridians. Magkakaproblema ka sa pagbubuntis. Pagalingin mo muna sarili mo bago magsalita tungkol sa kasal. Ang lakas ng loob mong sumumpa sa akin. Ang baho ng hininga mo. Nasisira ang atay mo. Maniwala ka. Malubha ang sakit. Hindi kita niloloko. Ginoong Go. Nakita mo mismo. Hinamak niya ako. Guzi, sabihin mo na kung sino pakakasalan mo. Ang kasunduan sa kasal sa pamilyang yun ay isang pribadong pangako ng mga nakatatanda. Ngayong kasama ko si Jaemin, hindi na ako magpapakasal o magkakaroon pa ng anak. Ginoong Gyu, pag-isipan niyo pong mabuti. Kahit ampon si Jaemin, siya ay mahina at madalas magkasakit. Tingnan niyo, ang anak kong si King King ay maganda ang asal sa lipunan at bihasa sa kusina. Mahinahon, may mabuting asal at kayang tumulong sa inyo sa lahat. Ginoong Go. Balita ko'y may karamdaman ang binata. Espesyal kong binili ang elixir ng Ghost and Miracle Doctor nang may malaking halaga. Ito ang sarili kong gamot. Hindi ito angkop sa kanyang kalagayan. Huwag ninyong ipainom sa bata. Ano ba ang alam ng isang probinsyana? Ito'y walang katumbas na himalang gamot. Tama na. Sinabi ko nang hindi ako magpapakasal. Ipadadala ang kabayaran sa pamilyang yun ng buo. Maaari na kayong umalis.
Maaari na kayong lumabas. Mommy, huwag kang aalis. Mommy, Ang bilis kong umangat ng level. Mas cute ka kaysa tatay mo. good Jiaming, hindi ba't dapat nagpapahinga ka? Halika rito, huwag mo siyang tatawagin na mommy. Gusto ko itong mommy. Marahil. Maaari mong pag-isipang muli? HMM. Pag-usapan natin. Ito ay 100 milyon. Ito'y Kung gagalingin mo si Jiaming, pero walang kasal. hindi pwede yan. Gusto kitang pakasalan. US dollars 200 milyon. Ang tuso. Ang mga tao rito'y mapaglinlang. Sinusubukan akong tuksuhin. Hindi. 500 milyon. Ayaw ko ng pera. Gusto lang kitang pakasalan. Kung tatanggihan mo, aalis na ako. Teka. Payag ako, pero may isang kondisyon. Ang ibibigay ko lang ay ang iyong hinahangad, katayuan at kayamanan. Wala ka nang makukuha pa sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit kita pinili ay upang maging rescue. Ang babae talaga, mapagpanggap at pera ang habol. CJ, subukang magpakapormal. Mabuti. Dilinawin ko na, lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng bata. Gamitin mo ang titulo mong i-review para gawin ang gusto mo, pero huwag kang umasa na magkakaroon ako ng pagmamahal sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko rin ang pagmamahal mo. Sa totoo lang, mas pipiliin ko ang anak mo kaysa sa iyo. Kung hindi lang siya masyadong bata, hindi kita pipiliin. Mabuti naman. Nasaan ang kwarto ko? Kailangan kong mag-ayos. Punta ka sa taas. Ikalawang pinto sa kaliwa. Minamaliit niya ako talaga. Kulang ba ako? Siyempre hindi po, Mr. Go. Kayo ang huwara ng kagandahang loob, makisig na tindig, kahangahangang dating, at kakit-akit na pag-uugali. Sa madaling salita, kayo ay napakaganda. May katuturan ka. Nagpapahirap lang siya para pansinin ko siya. HMM. Hindi ako magpapalin lang. Naku, mas masarap ang pagkain dito kaysa sa bundok namin. Ang yaman mo talaga. Isang maliit na biyaya lang ito. Mahal, ngayong kasal, pwede ko bang makita ang Ducodex? Ang Ducodex ay aming kayamanan ng pamilya, hindi para sa mga dayuhan. Kailangan muna tayong magkaanak. Gabing-gabi na, tara at kumpletuhin natin ang kasal. Naubusan ng hininga. Huwag kang mag-alala, gagamutin kita. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kitang gumaling. Kita mo. Gumaling ka na ngayon. Namumula ang mga pisngi. Nabigo ang lunas ko. Ako'y nasa mabuting kalagayan. Bakit ka tumatanggi? Tuparin na natin ang kasal. Tama na. Ohohoho. Baka nahihiya ka. Ikaw. CJ. Huwag nang magsalita. Diretso na tayo. Nasaan ang silid mo? Hindi natin itutuloy. Bakit hindi? May kondisyon ang kasunduan natin. Gagalingin ko si Jiaming. Kasal tayo sa batas. Pero hiwalay sa katawan. Kaya hanggang hindi gumaling ang bata, walang pagtatalik. Hayaan ng Dr. Fantasma ang magpagamot kay Jiaming. May mga bagay ako na asikasuhin. Magpahinga ka. Bantayan siya. Huwag siyang papalapitin sa aking silid mamayang gabi. Naiintindihan. Magtatalik tayo pagkatapos ng lunas. Sino itong Dr. Fantasma? May chismis na may sakit ang binata. Malaki ang ibinayad nila sa mga gamot ng Dr. Fantasma. Pero mga gamot ko iyon. Paano niya ninakaw ang kredito? Teka, ako ba ang Dr. Fantasma? Kung totoo yan, hihilingin niya ang pagtatalik. Kakausapin ko si Am.
Nagretiro siya. Ginang, iniimbitahan kayo ng pamilyang yon. Maghahanda sila ng piging para sa inyong pagbabalik. Nay, ano ba ang iniisip mo? Yung probinsya na kinasal kay Jigo, tapos pagaghandaan mo pa siya, para magmukhang maganda. Isang probinsyana lang siya. Hindi pa nakakaranas ng mga sosyal na okasyon para mapahiya siya sa pigi. Matatanto ni Guzi ang malaking pagkakamali niya sa pagpapakasal sa hampas lupa. Saka, magkakaroon ka ng pag-asa. Ang galing mo, Nay. Bukas, sisiguraduhin kong malaman ng buong Heishi na si Yun Yuran. Hindi karapat dapat na alalay ko. Ginang, malapit nang dumating sina Jigo at Binata. Mauna na po kayo sa loob. CJ, Matandang amo. Matandang amo, ihiga agad siya, inaatake siya. stable na ang kalagayan niya. Siguraduhin makapagpahinga ang matanda. Teka, nasaan ang salamangkero? Yung manggagamot, Ginoo, anong salamangkero? Yung babaeng nagligtas sa akin kanina. Ang kanyang paraan, katulad ng Kai. Maalamat na ghost and healer. Bilis, maghanda ng maraming regalo. Personal kong pasasalamatan siya. Ching Ching, narinig kong ninakaw ng kapatid mong probinsyana ang kasunduan nyo at pinakasalan si CEO Gu. Hindi siya lalaban. Takot ba siyang humarap? Narito na siya. Kumusta ka riyan? Dahil kapatid ka ni Ching Ching, kaibigan ka na rin namin. Maaari ba kitang i-toast? Ang pagkakatigil mo, nanginginig na kamay, ay senyales ng maagang menopause. Alagaan mo ang sarili mo. Ate, biro-biro ka pa rin. Tara't, kumain tayo ng cake. May espesyal kaming ritual na pagpapala. Ipapakita ko sa Ay, Yun Yura, ang kapal mo. loko ka. Tingnan mo ang ginawa mo sa kapatid mo. Sabi nila ritual na pagpapalada. Ayaw ko nito kaya, ibinigay ko kay ate. Bakit ang sama ng tingin nyo? Sa halip na pasalamatan ako, hindi ba't dapat pagpapala ito? O para lang hamakin ako? Kung hindi kita bibigyan ng leksyon ngayon, hindi ka matututong sumunod sa mga patakaran. Halatang kailangan mong turuan ng leksyon. Tigilan ninyong bulihin ang nanay ko. Sino itong bastos na paslit? Nananghasang gumulo sa handaan ng pamilyang yun? Grabe naman ito. Dumating na si Ginoong Go. Bakit nauna kang dumating mag-isa? Tatay, huli ka na dumating. Sinubukan nilang lahat apihin si Ina. Totoo ba ang sinasabi ng ano? Hindi nyo nauunawaan, malaking pagkakamali lang ang lahat. Ginoong Gyu, hindi ko alam na ito pala ang binata. Tungkol naman kay Yoran, nagsawa siya sa probinsya. Tingnan nyo ang ginawa niya. Sa sarili niyang kapatid, nawalan lang ako ng pasensya sandali. At sinabihan siya ng Marie, asawa ko na siya ngayon. Kailan ako pumayag na disiplinahin mo siya? Ginoong Go, isang probinsyana lang siya. Hindi ako naniniwalang. Sadyang gusto mong pakasalan ng ganitong babae. Kung hindi siya, sino pa? Ano? Pakakasalan kita? Tita, huwag mo naman akong takutin. Pangit at masama ang loob mo. Kung napangasawa mo ang tatay ko, matatakot ako ng walang tulog. Sa bawat gabi. Sa bawat gabi. Narinig mo? Kahit bata nakakakilala sa'yo. Umalis na tayo. Pagkatapos ng kahiyangit, hindi ka na welcome dito. Ginoo, Ginang, may balita. May nagdala ng truck na puno ng mga pambihirang kayamanan. Gusto nilang pasalamatan ang anak na babae ng pamilyang yun sa pagsagip. King, kailan ka nakapagligtas ng tao sa labas? Tama. May iniligtas akong tao nang ako'y nasa labas. Eksakto, tinanong pa niya kung ang binibini namin ay ang maalamat na Diyos ang manggagamot na may kamay ng multo. Tanging si Ghostan lang ang makagagamot kay Jayamin. Bilis, papasukin niyo sila. King, ikaw ang himalang doktora. Bakit hindi mo man lang ito nabanggit noon pa? Ang pag-ako sa titulong ito ang makakatulong para makuha natin ang pabor ni Jigo. Mas gusto ko ang pagpapakumbaba, di tulad ng kapatid kong palaging may ipinagmamalaki. Yun King ang tunay na manggagamot. Nagkamali ba ako ng pagkakilala? Naghanap na ako sa lahat ng lugar para kay Ghostan. Kung ikaw nga siya, bakit hindi mo ginamot si Jayamin noon pa? Natatakot kasi ako na pagkatapos siyang pagalingin, ako'y iyong pababayaan. At saka,
Hindi ba't binigyan kita ng gamot noong nakaraan? Pinagbawalan ng kapatid mo si Jaming na inumin. Ginoong Gyu, ngayon ay maliwanag na ang katotohanan. Ikaw at ang anak ko ay tamang-tama para sa isa't isa. Dapat mo na hiwalayan agad si Yuran. Iwanan mo siya at pakasalan ako at gagamutin ko si Jamie. Ayaw ko sa mga pananakot. Kung tunay kang manggagamot, ipakita mo ang trademark mo, pamamaraan ng akupuntura. Akupuntura. Espesyalidad ko yan. Mauna ka, binibining yon. Hindi ako marunong mag-akupuntura. Ano na ang gagawin natin? Binibining yon. Magpatuloy ka. Duwag o impostor. Halatang nagsisinungaling siya. Peke ang lahat ng ito. Gumana talaga. Nakita nyo naman lahat. Ako, si Ghost and Divine Physician. Nag-iisip lang ba ako ng masyado? Karapat dapat sa tawaging himalang doktor. Ang nipis ng mga silver na karayo, kaya nilang tumagos sa kahoy ng malalim. Ang galing. Mali ang kanyang lumilipad na kara. Paano naman? Hindi ito palaso ang lumilipad na kara. Mahalaga dito ang tumpak na direksyon at tamang lakas. Tingnan mo ang paraan ng pagtusok niya. Kurbado at napakalali. Kung tao ito, mabubutas ang mga ugat. Nagpapakita lang ako. Kapag may aktwal na pasyente, magiging mas maingat ako. Kung gayon, sabihin, saang mga sakit ginagamit itong kara? Ano ang mga bawal na kondisyon? Hindi mo masagot, di ba? Peking doktor siya. Hindi ako peke. Espesyal na kakayahan ang lumilipad na karayo. Ayoko lang ituro sa iba. Bakit mo nasabi na peke ako? Bakit ko nasa? Dahil ikaw, hindi mo ako iniligtas. Nagsisinungaling ka. Hindi ba yan ang laking iniligtas ko? Nin, huli na ba ako? Salamat sa pagsagip mo sa akin noon. Matandang Jayang. Ang asawa ko raw ang sumagip sa'yo. Binatang Ginoong Gyu, nagpakasal ka ng talagang pambihirang asawa. Ako'y nagpasya na ang Jiangxi Group East Bank Project ay magkakaroon ng estratehikong pakikipagtulungan sa Gyu Corporation. Ginoong Jiang, sinasabi mong ang asawa ko ang manggagamot na may kamay ng multo. Eksakto. Bakit hindi ako sinabihan na ako pala ang tinutukoy? Lanan. Ayon sa doktor ko, ang kondisyon ko ay mapapagaling lamang ng manggagamot na may kamay ng multo. Kaya naman, inakala kong ikaw ang maalamat na manggagamot. Ang Panginoon mo ba ang kamay ng multo? Hindi, ang Panginoon ko'y hindi manggagamot. Saan ka natuto? Itinuro sa akin ng aking ina noong bata pa ako. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ng magdala. Tama na. Kung hindi mo sasabihin, ako na ang maghahanap ng katotohanan. Oras na para umuwi. Tumigil ka riyan, bruha. Ay! Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makapagpigil? Para kang labis na na-excite, kaya tinamaan ko ang pressure point. Para mapagod ka ng gusto. Yun Yuran, anong ginawa mo? Pakawalan mo siya agad. Gusto mo bang sumama? Pakawalan mo ako. Hindi ka aalis? Itay, ano ang dapat nating gawin? Mahal. Sinta, Bakit mo ko tinitingnan? ngayon ko lang napansin ang gwapo mo talaga. Ang tagal mo namang makaalam. Akala ko dati mainitin ang ulo mo at nagsisisi sa pagpapakasal sa. Pero ngayon parang, hindi naman pala masama ang pag-aasawa natin. Tumahimik ka na nga. Mag-anunsyo ka na. Putulin ang lahat ng ugnayan sa mga yon. Kumpirmadong impormasyon. Nasa daan papunta sa yun residence si Madam nang masalba niya si Chairman Jiang. Walang relasyon sa isa't isa dati. Ipagpatuloy ang investigasyon. Kailangan kong malaman saan siya natuto ng medisina. Sino talaga ang nagturo sa kanya? Sige. Sariling sikap na henyo. Nagpapakabatikan. Abat Dr. Milagro ka na? Arog, Tigilan mo pagtatago. Pasok ka na. nang purihin ko si Lucy kanina, parang nahiya siya. Gusto ba talaga niya ng papuri? Anong tinitingnan mo? Ang pogi-pogi mo talaga. Mas gwapo ka pa sa mga artista. Sumpa ko. Alainan. Gumana nga talaga. Naghahanda ng tsaa. Mukhang ang aking alindog ay lubos na humalina sa kanya. Medyo kaakit-akit pala siyang tignan. Hindi naman pala masama ang pag-aasawang ito. Ang asawa ko'y hindi lang gwapo, kundi may pambihirang karisma, makisig at kaakit-akit. Isang tunay na swerte sa buhay.
Ang paghanga ko'y parang umaapaw, tulad ng agos ng ilog. Anong ginagawa mo? Napansin kong palagi kang nagpupuyat. Mabigat siguro sa pakiramdam. Baka may karamdaman kang dinadala, kaya i-check up kita. Hindi kailangan. Hoy ikaw, Normal naman ang sukat. Walang sakit. gagalawin mo pa. Asawa mo ako. Tungkulin kong alagaan ka. Hayaan mong suriing mabuti ang iyong buong katawan. Hubarin mo na ang damit mo. Sandali lang. Hayan ka lang. Balang araw magmamakaawa ka sa pagmamahal ko. Bakit ang taray mo, kung hindi lang pinagbabawal ng Panginoon? Sakop na kita noon pa. Inay, pinalayas ka na naman ni Itay? Ang sama-sama ng tatay. Nanay, may naisip ako. Tay, parang sira na ang aircon sa kwarto ni Mama. Pwede mo bang tingnan? Pero ako. CJ. Pero gumagana naman. Tay, sana mag-enjoy kayo ni Mama sa inyong gabi. Good Jayaming. Mahal. Anong balak mo? May narinig akong chika na gusto ng mga lalaki dito sa valley. Ang mga naka-costume na cute na hayop para raw sumasabog ang dugo nila. Kaya, ginagalang mo ba ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kitang mapasaya. Gusto kong kumpletuhin ang ating kasal. Bakit? Para sa pinakamahalaga mong kayamanan. Pinakamahalagang bagay. Kaya ang katawan ko. Ayaw mo sana. Huwag kang kuripot. Sa amin sa bundok, ang mga bagay ay ipinapamahagi. Malayang ibinibigay sa iba. Mga taga-bundok, lahat pinagsasaluhan. Maging katawan mo. Pwedeng basta na lang ibigay ito. Tulad ng aming ugali. Kung maraming tao ang dumating, maghahalinhinan tayo. O sabay-sabay na lahat. Kung payag ang lahat. Paghalinhinan. Kahit sabay-sabay. Lene, wild ang mga taga-bundok. Pero hindi ako ganyan. Anong pabigla-bigla mo? Ito ang tinatawag na pagtulog. Lanan. Kuripot. Babaeng mabilis. Elnan. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Ang opinyon ko lang ang mahalaga. Halika rito. Anong ginagawa mo kanina? Ako ay naiisip kita. Nasaan si Yunyuran? Nagsi-jogging si Ma'am kanina, kasama ng binata. Makinig ka. Kagabi si Yunyuran pumunta sa kwarto ko. Gusto niyang makipagrelasyon. Ganoon ba ako kapogi? Ang sitwasyong ito ay, Chairman Go, pogit mayaman kayo. Baka naghahabol siya sa inyo. Mahal. Nagpapanggap siyang inosente. Magaling umarte si Ma'am. Dapat subukan niyang maging artista sa drama. Hindi mo ba napapanood yon? Mga maikling drama. Hindi ko pa hihintulutan mga babaeng malandi na makapasok sa kama ko. Ipasa ang utos, hanapin agad si Dr. Milagro. Kaagad. Tigilan ang paggaya sa akin. Sige na, Irog, malapit na tayo sa bahay. Ikaw ay, anak ka ng asawa ko. Lola, Jayaming, halika rito. Kumusta, Biyanan? Duling ka ba, Lola? Maayos ko yan para sa'yo. Sino ang tinatawag mong duling? Lola, huwag mong siran si Mommy. Magaling si Mommy. Honey, wag mo siyang tawaging mommy. Ang babaeng ito, isang manloloko yan. Kaya kong gamutin ang paralisis at panginginig. Hoy! Ano ng problema mo? Ma, anong ginagawa mo rito? Anak, alam ko ang lahat. Ikinasal ka kay Jayami. Dahil pinilit ka niya, sobra na ang hirap mo. Hindi naman masama, Ma. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita sa gulo ngayon. Papayagin ko ang babaeng to na magsampa ng diborsyo. Nanay, sobra na ito. Sumama ka sa akin. Para maging parte ng pamilya, dapat magaling ka sa pagluluto. Marunong ka bang magluto?
Ang galing ni Mommy. Walang anuman, mas komplikado ang tao kaysa ba. Mabilis akong mag-autopsya ng tao. Inay, Nagbabanta ba siya sa akin? Ang kapal ng mukha. dahil sa medisina ang trabaho niya, huminahon ka. Niloloko ka niya. Pero huwag kang mag-alala. May backup plan ako. Bibigyan kitang hustisya ngayon din. Handa na ang hapunan. Kain na tayo. Nanay, ang bango ng pagkain. Ang galing-galing mo talaga. Salamat sa paghahanda. Sinong nagpa siyang umupo ka? Anak, alam mo ba, sa tradisyon ng pamilya, ang mga manugang na babae ay hindi pwedeng umupo sa hapag. Talaga, Nay, hindi ko naalala na kailanman ay may ganyang tuntunin. Anong problema, Mama? Jayaming, makinig ka, ang lola mo'y nagtiis ng matinding hirap noon. Simula ngayon, aalagaan namin siyang mabuti. At ikaw, dapat maging mabuti sa nanay. Kung susuway ka, pagsisisihan mo, pinapalo mo ang anak ko. Yan ay pang-aabuso. Hindi ko siya inaabuso. Nagpapaintindi lang ako. Naiintindihan ko na. Marahil ikaw mismo ay biktima ng pang-aabuso, kaya ganito ang pag-iisip mo. Sumusobra na ang tatay mo. Paano kanya inabuso? Kakausapin ko siya ngayon din. Hoy, Bakit mo ako pinipigil? nagkakamali ka, hindi inabuso si nanay. Tutu, Seryoso ako. Mama, gusto ko ng sabaw. may sabaw sa kusina. Kukunin ko na. Sasama ako, Mama. Inay, pwede ba tigilan na to? Anak, nasasaktan ako para sa na napilitang pakasalan siya. Alam ko lahat ng ginagawa ay para kay Jayami. May plano ako. Pero sigurado ka, nagpadala na ako ng mga tao para hanapin ang himalang doktor para iligtas ka sa paghihirap. Hello? May balita ba? Madam, ngayon lang namin nalaman. Nasa Heishi City si Ghostan Doctor. Nagdaraos ng libreng konsulta. Dadalhin niya. Ano pangalan niya? Yunyu daw ang Si Yunyu kaya yan. Ang walang kwentang phone at subukan ko ulit. Handa na ang sabaw. Oras ng pagkain. Tapos na kaming kumain. Malapit nang maubos ang saa. Aalis na ako ngayon. Hahanapin ko agad ang milagrosong doktor. Huwag kang mag-alala. Mahal, may medical mission ako. Alagaan mong mabuti ang mga bata. Hintayin mo ako. Ang babaeng to. Napakawalang hiya. Huwag mo isiping nagustuhan kita. Iabot mo ang medical kit ko. Liver key stagnation. Bigyan kita ng 2 herbal na gamot. Yunyuran, lumabas ka ngayon. Yunyuran, malditang bruha ka. 3 araw mo akong pinasayaw. Ni hindi ako makatulog. Ayusin mo to agad. Pumila ka tulad ng iba. Una muna ang ibang pasyente. Pangahas kang magpahintay. Sa tagapagmana ng angkang yun, kasabay ng mga ordinaryo, katawa-tawa, hindi mo ako tutulungan. Gibay ng lugar na to. Oo. Hinto, bihirang halamang gamot to. Tigilan mo yan. Teritoryo ko 2. Akala mo makakalaban mo ako dito. Malakas ka. Ano naman? May kasama akong backup ngayon. Kaya mo bang labanan ang 10 lalak? Sakupin sila. Yunyuran. Anong ginagawa mo? Hahaha, Yunyuran. Anong ginawa mo sa akin? Tinamaan ko ang muscle mong nagpatawa. Gusto mong tanggalin to, linisin niyo ang lugar na to at bayaran ang lahat ng sira. At, hugasan mo ang kanyang paa. Tama. Niwalan mo lang, ng paasok ni Lolo. Tinawag mo siyang basura. Ngayon, magluto ka ng bagong halaman. Ihanda ang sok niya. At humingi ng tawad. Haha, hindi pwede. Magpakaligaya sa panghabang buhay na tawa. Yunyuran. Yunyuran, ginawa na namin lahat ng sinabi mo. Pakawalan niyo na kami. Gawin nyo na. Kamusta? Hindi ba't hinahanap nyo ang Divine Healer? Narito, siya mismo sa aming piling. Halo.
Nakuha na. Naiintindihan. Hanapin natin ang himalang doktor. Anak, nasa akin ang address ng doktor. Pumunta ka rito agad. Ano na naman kaya ang ginagawa ni nanay? Natagpuan na kaya niya si Dr. Kamay Aswang? Ipaghanda mo ako ng mga regalo. Bibisitahin ko ang doktor. Sige. Itong misteryosong doktor, sino ba talaga siya? Nanay, sigurado ka bang nandito siya? Huwag husgahan ang itsura. Ang tunay na dalubhasa ay naninirahan sa masa. Pinahahalagahan nila ang dangal. Maasahan ang impormasyon ko ngayon. Narito na kayo, binibini. Ang tagal ninyong hinintay. Nasa loob ang doktor. Ang babaeng iyon, parang si Yunyuran. Pasok na tayo. Doktor Kamay Aswang, nahanap din kita. Yunyuran, ikaw pala. Paano? Ikaw ang magaling na doktor. Ha? Hindi mo ba sinabing nandito ang doktor? Nasaan ang tao? Hindi ba yun ang doktor doon? Ikaw ang himalang doktor. Bakit hindi mo inamin noon? Anong himalang doktor? Mahal, Vienna. Nandito kayo para sunduin ako. Para sa akin ba ang mga regalong ito? Salamat, ina. Salamat, Irog. Hindi ito para sa iyo. Nako, oh. Tingnan nyo ito. Ang gaganda. Mga pulsaries na Imperial Green Jade. Ang ganda. Tingnan mo ang kwintas na ito. Nako, oh. Ang generous ng ginan mo. Naiinggit ako sa iyo. Astig na mayamang asawa. Yuran. Pasalamatan mo ang ginan mo. Salamat, ina. Ang bait mo sa akin. Mabubuhay kang matagal at malusog. Nagkakahalaga ng milyon ang mga regalong ito. Yunyuran, narito kami para sa himalang doktor. Ikaw ba o hindi? Ako. Yun, Yuran. Nagpapanggap ka na naman na doktor. Nahuli ka na dati. Ginagamit mo pa rin ang dating panlilinlang. Ginoong Go, binibining Go, huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. May kasabwat siya para lokohin kayo sa mga regalo. Tigilan mo ang kalokohan mo. Galing ito sa biyenan ko. Regalong pagsalubong ng pamilya namin. Ang biyenan ko ay hindi isang taong kuripot. Tama ba, ina? Hahaha. Tama, inihanda ito ni nanay para sa'yo. Masyadong nagmamadali noong huling pagkikita. Di nakapaghanda ng maayos. Ayan. Sabi ko sa'yo ang gagalang talaga ng pamilya. Lahat kayo ay napakabait. Buong araw akong nagtrabaho. Napupagod na ako. Pero kahit papaano, may regalo sina nanay at asawa para pasayahin ako. Malapit nang matapos ang trabaho. Umuwi na tayo. CJ, Nay, sa bahay na tayo mag-usap. Ilalagay ko muna tong mga regalo sa kwarto. Anak, walang modo ang asawa mo. Nagpapanggap na doktor para manguha ng regalo. Hindi naman niya inangkin yon. Baka nagkakamali lang kayo. O baka maling haka-haka. Pero itong si Dr. Ghostan, ang hirap hagilapin. Hindi ko alam kung kailan natin siya mahahanap. Kaya pala lihim sila. Naghahanap kay Dr. Ghostan. Si Guzi na yan. Mabilis ang naghahanap ng himalang doktor para hiwalayan ako. Panaginip lang yan. Poison Codex. Saan itinatago ang Poison Codex? Ay, nandito lang pala ang file. Bakit mo ako tinatakot? Ang creepy mo talaga. Sa akin tong kwarto. Dapat na ako ang Anong balak mo sa kama? Bakit? Baka naman. Nanggugulo ka ba sakit? Hindi. Hindi ko ginusto. Naghahanap lang ako ng gamit. Anong hinahanap mo? Ito ang pinakamahalaga mong bagay. Eh di ako yon. Kung ganun na. Bakit ka namumula? Hindi mo ba ito gusto? Hindi.
Wala akong ginusto. Sabi ko nga, naghahanap lang. Takot ka na? Eh di umalis ka kung takot ka. Tigil mo yung panggagambala mo. Sige nga. Ganun ka lang kabastos. Pero wala akong interes sa'yo. Kasal na tayo, ah. Ang corny mo naman. Wala namang mawawala sa'yo. Anong kailangan para pumayag ka? Bitawan mo ako. Sagot ka muna. Kung ikaw nga ang ghost hand physician. Ha? Kung ikaw talaga ang doktor ng multo. Papayag ako ngayong gabi. Masaya ka na? Ang kalokohan naman. Hinahanap-hanap mo pa rin ang manggagamot ng halip. Matanda na siya. Makikipagtalik ka rin ba sa kanya? Sabi ni Master, pupunta ka sa ospital ng Springfield bukas para gamutin ang dating kaibigan niya. Huwag mong kalimutan. Nakuha ko. O paano, may itatanong pala ako. Patuloy nilang hinahanap ang himalang doktor. Sino ba talaga ang himalang doktor na ito? Walang ideya. Tatanungin ko si Master mamaya. CJ. Ginoong Go. Huwag papasukin si Junioran sa kwarto ko sa gabi. Klaro? Tekla, sinabi mong kagabi si Madam. Pumasok na naman sa kwarto mo? Ano ibig sabihin nun? Ano ba ang punto mo? Patunay na nagmamahal si Madam. Karamihan ng babae ay mahihiya na gumawa ng mga ganitong hakbang. Huwag kang maging walang puso, sir. Kung hindi mo tutugunan ang emosyon ni Madam, baka magkaproblema siya sa hinaharap. Lumabas ka. Agad-agad. Nababaliw ka na ba? Hindi ka ba kakalabas lang? Bakit mo ako tinatawag ngayon? Ikaw ang nagsabing lumabas ako. Magsalita ka. May bagong impormasyon. Magkakaroon ng klinik ang himalang doktor sa Springfield bukas. Naiintindihan. Himalang doktor. Mahahanap din kita ngayon. Magandang umaga, tatay. Magandang umaga, Jiaming. Nasaan si Junioran? Sabi ni Mama nasa ospital ng Springfield siya. Umalis na siya. Umalis. Sa ospital ng Springfield, anong pagkakataon? Baka siya ang tunay na himalang doktor. Inay, nandyan ang Springfield Hospital. Kapag nakita natin ang doktor na himala, paiiralin natin si Guzi na pakawalan yung probinsya ng yan. Tama. Ikaw lang ang karapat-dapat. Maging in rescue. Kumilos ka. Tigil. May mahalagang bisita tayo ngayon. Ipinatupad ang lockdown sa ospital. Walang papapasukin na hindi autorisado. Importanteng bisita. Siguro yung doktor na himala. Imulat mo ang mga mata. Galing kami sa pamilyang yun. Eksakto. Kilala ng tatay ko ang mga direktor. Malinaw sa direktiba, walang palugit ngayon. Lumayas kayo. Ngayon din, Alice, gumalaw kayo. Mga hambog na basura. umalis na tayo. Bilisan nyo. King. Hindi ba yan si Junioran? Siyang totoo. Tayo na. Junioran. Naglakas loob kang pumunta dito. Alam mo ba kung nasaan ka? Probinsya ng Boba. Layas dito. Hospital ito. Nandito ako para magsilbi sa mga pasyente. Nagpapanggap ka pa rin. Huwag mo sabihin, ikaw ang sinasabing doktor ka may bangke. Akala mo ba itong pantasya mo, magpapanatili sa kasal mo? Makinig kang mabuti. Paghihiwalayin kita ni Gozi para sa akin. Kakatawa. Paano naging ikararangal? Ang pagiging kerida. Gusto niyong makakita ng kerida at anak sa labas? Halina't panoorin ang katatawanan. Magkatipon kayo. Hinto dyan, Hija. Guardia, hulihin nyo yan. Huwag kang gagalaw. Ikaw. Ah, ikaw pala, nakarating ka rin. Ang tagal naming naghintay. Dito po tayo. Anong pakay ninyo? Nakapasok ang probinsyana, bakit kami hindi? Espesyal na bisita siya. Sino ka ba para magreklamo? Hinahambing mo sarili mo sa kanya? Umalis na kayo. King. Yung magiliw na si Junioran, kilala kaya niya ang ghost and physician? Imposible. Kung kakilala siya ng ghost stand, ipinagmayabang na niya yun. Maghintay tayo. Dito tayo mag-aabang. Darating din ang doktor. Kapag nakonsulta natin siya, mapapasayo si Gi.
Maayos ang operasyon, bantayan ang impeksyon. Opo, Doc. Maraming salamat po. Walang anuman, pangkaraniwan lang ang kakayahan ko. Napakabait naman ng henyo. Magaling na magaling, pero di nagyayabang. Aalis na ako. Paalam, Sasamahan na kita. paalam. Ilang oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa lumalabas ang himalang doktor? Umaalis na kaya siya? Imposibleng mangyari yan. Kumusta? Ikaw ba ang kamay-demonyong himalang doktor? Anong dahilan ng pagpunta ninyo? Kilala mo kami? Ang pangangatawan niya ay kawangis ni Yunyuran. Himalang doktor, pakiusap. Maaari mo bang iligtas ang apo ko? Maaari bang tayo'y mag-usap ng mahinahon? Himalang doktor, malubha ang sakit ng apo ko. Sabi nila, ikaw lang ang makagagamot. Kung pagagalingin mo siya, hindi problema ang pera. Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Sang-ayon ako sa kahit ano. Kahit ano? Anak, magsalita ka naman. Naghirap ang anak ko sa loob ng taon. Kung maililigtas mo siya, ibibigay ko ang lahat. Lucy, ikaw mismo ang nagsabi. Ikaw pala? Ikaw ba ang manggagamot na multo? CJ, pupunta na ako ngayon din. Aalis na ako. Teka. Sagutin mo ito. Nakita mo na ba ang manggagamot na multo? Si Yunyuran ba ito? Lihim ang doktor na yon. Dapat siya mismo ang magpakilala. Binibining Gyu, diretsohin mong tanungin si Miss yon. Ikaw daw ang manggagamot na multo. Bakit parang hindi ka panipaniwala? CJ, dalhin mo ako sa security footage. Kasi, nasira ang mga isli ng ospital. Hindi pa naayos. Ano nang sakto naman? Nga, sakto. Pero totoo ang sinasabi ko. Balik trabaho na. Aalis na ako. Nakikita ko ang lihim mo. Ikaw pala. Alam mong kung makita ng anak ko ang doktor, ihiwalayan ka niya, kaya nauna ka sa ospital. Naglagay sa mga tauhan, at pinatay ang mga kamera, para maging palagi siyang nakaasa sa iyo. Aminin mo. Nanay, hindi tama yan. Hindi siya ganoon. Bakit? Bakit lagi siyang nandyan? Sa paghahanap natin sa doktor, baka siya ang... Nanay, Dalhin niyo siya sa ET ngayon din. buti na lang mabilis tayong kumilos. Ligtas na ang ina mo. Magpabantay muna tayo magdama. CJ, ako na bahala sa papeles. Gagawa ako ng reseta. Kuhanin mo ang mga halamang gamot. Bakit ba't laging siya ang nakakasalo? Tuwing nangangailangan ako ng doktor. Nanay, bakit tayo nandito? Makinig ka, habang may sakit si Izzy, Gyu, dapat tayong umaksyon. Sa ganitong paraan, makakapasok ka sa pamilya. Tara na. Binibini Go. Gising na kayo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Oo, ako ang nagligtas sa ito. Ako si Yunyuran. Ito na ang perpektong pagkakataon. Wala kayong sisihan kung kukunin ko ang papuri. King, salamat sa pagligtas. Habang buhay kitang utang na loob. Azzy, nasaan si Azzy? Mahal. Mahal. Bakit ka umaalis? Mahal. Juicy. Bakit mo ako iniiwasan? Tinatawag mo akong asawa mo. Pero itinuturing mo ba talaga akong asawa mo? Siyempre naman, asawa kita. Mabuti. Kung gayon sabihin mo, ano ang koneksyon mo sa Diyos na manghihilot na ghosta? Wala akong kilalang Diyos na manghihilot na ghosta. Gusto ko rin malaman, bakit lahat iniugnay ako sa manggagamot na iyon? Saan mo natutunan ang iyong kakayahan sa paggamot? Sinabi ko na sa'yo, ako lang ang nagturo sa sarili ko. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Nandito ngayon ang Diyos na manghihilot para magkonsulta. Bakit ka pumunta? Gusto ko lang. Yunyuran. Nalaman ko na ang totoo. Huwag mong lokohin ang anak. Nanay, hindi ko ginulo si Gyuz. Inay, hindi nagsisinungaling si Yoran. Tinanong ko kung siya ang Diyos na manghihilot. Itinanggi niya. Siyempre hindi siya. Ang tunay ay si Kinky. Ate, pumunta ako rito para maggamot. Tapos suot mo pa rin ang kasuotang, kahawig ng sa akin at sumunod sa akin. Gustuhin mo bang nakawin ang pagkakakilanlan ko? Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang nagpagaling sa kanila. Direktor Wang. Nandoon ka, sa buong konsultasyon. Sabihin mo sa asawa at biyenan ko, sino talaga ang nagligtas sa pasyente? Ang Diyos na manghihilot ay
Ang tunay na doktor ng himala ay dapat si Binibining Yun King. Alam mo naman ang sasabihin mamaya. Di ba? Walang duda si Binibining King na manggagamot. Yun Yuran, ikaw, aray. Itinuro sa akin ng guro ko na huwag magsinungaling bilang marangal. Kung hindi ka makatao, tuturuan kita ngayon mismo. Tama na. Huminahon ka. Bitawan mo ako. Papatayin ko ang tarantadong iyon. Sapat na yan. Ginoong Go. Nagsasabi lang ng totoo si Director Wang. Pinagmalupitan naman siya ng kapatid ko. Yun Yuran, kasuklam-suklam ito. Hindi ka karapat dapat maging manugang ng pamilya. Papakasalan ni Gusi si Kingking at pakakawalan ka. Si Kingking lang ang karapat dapat kay Gusi. Tigil, huling sasabihin ko. Si Yun Yuran ang asawa ko. Hindi ko pakakasalan si Yun King. Ginoong Go. Inay, maghahanap ako ng mag-aalaga sa'yo. Aalis na kami. Hoy! Huwag kang magalit, Kingking. Sa puso ko, ikaw lang ang tatanggapin kong manuga. Pag nakipaghiwalay sila, papakasalan ka ni Gusi. Salamat po. Balik na po kayo sa kwarto at magpahinga. Huwag ninyong istresan ang sarili sa problema ko. Sige na, mabait kang bata. Salamat, mauna na akong umakyat. Ang galing mong umarte. Matatag na ang posisyon ko. Bilang manggagamot ni Madam. Bakit mo ako pinigilang suntukin? Walang modo talaga siya. Bakit? Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ko ginawa. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Gusto kitang paniwalaan. Pero sabi ni Director Wang, si Yun King ang nagpapagamot ng mga pasyente, hindi ikaw. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, bakit mo pa ako pinoprotektahan? Pinoprotektahan kita dahil asawa kita. Pero hindi ko tatanggapin lahat. Hindi ko kailangan pang unawa mo. Ako ang nagliligtas ng buhay dito. Si Yun King ang sinungaling. Hoy, hoy, hoy. Mr. Go. Oh, tungkol doon. Di ba noon ay gumawa kayo ng medical team para sa paggamot ng binata? Pwede nating isama si Madam sa medical team. Mabubuking kaagad ang kanyang kakayahan. Han ka ba natatakot? Pupunta ako. Makakapaalam kayong mali kayo. Hindi ako nagsinungaling. HM. Kumain ka pa. Napakasakit ko ba kahapon? Masarap ito. Magsisimula ka na sa medical team. Magpahinga ka ngayon. Inay, galit ba si Itay sa inyo? Hindi. Hindi na kita kakausapin. Mr. Go, di mo ba sinabi na isasama mo siyang mamili ng alahas para sumaya siya? Kanselahin mo. At kalimutan na ang paghingi ng pabor sa team leader. Han na kailangan. HMM. Sige. Nakuha na. Sabihin mo sinabi ko lang, hindi kasalanan mo. Lanan. Kain na. Mommy. Mommy, di mo maakit si Daddy sa pagbabad mo sa mga libro. Di ko naman siya hinahabol. Mommy, nagpapapansin lang si Daddy. Una niyang ginagalit ka, tapos kukunin atensyon mo. Ganun ba? Siyempre naman, heto, itong gabay sa pag-ibig na binili ko. Basahin mo at malalaman mo. Isihi sa pag-ibig. Ang gabay sa pag-ibig. Talagang, sandata ito sa pag-ibig. Ganun pala ang teknik. Ginoong Go. Tapos na ang investigasyon. Noong bata pa siya, ipinadala siya sa bundok. Namuhay siya ng simple doon. Sa paglaki niya sa bundok, hindi siya nakaranas ng luho. Kaya nga humahawak siya sa peking karangyaan. Hindi bale, ngayong napangasawa ko na siya, sasanayin ko siyang mabuti. Simula ngayon, itutuwid natin ang kanyang mga pagkukulang. Yun Yuran. Yun Yuran. Malikot ka.
Pinaghihintay mo ako. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa ng laro? Ang lalaki. Dapat sumunod. Sumunod ka sa akin. At ipapakita ko sa iyo ang mundo. Ayaw ko. Kailangan nating mag-usap. Walang tumatanggi sa akin. Isang lalaki. Nakuha mo ang atensyon ko. Mamayang gabi. Maramdaman mo ang alindog ko. Ano, hoy? Ayusin mo ng maayos ang lalaki ko. Opo. Yun Yuran. Anong nilalaro mo? Ito ang card ko. Magsalita kang mabuti. At gumastos ng malaya. Card ko yan. Huminahon ka, gwapo. Pagagandahin kita, para maalina ang patron mo, ha? Patron? Hindi ako gigolo. Tapos na ang makeover ng binibini. Masaya ka na ngayon? Kaibigan, grabe kang magpapintig ng puso. Punta tayo sa susunod na lugar. At isa pang bagay. Hoy, Ginoo, espesyal na inihanda ni Miss Yun ang dessert na ito para sa... Tikman mo. Masarap ba? Ikaw ang tumikim. Masarap ba? masarap. Hindi mo ba nakita ang singsing? Anong nangyari sa singsing? Tumawag ng 911. Nakalakip ang daliri niya sa singsing. Yun Yuran. Gusto mo ba akong patayin? Paano ko magagawa? Mahal na mahal kita. Muntik mo na akong ipamana kay kamatayan. Habang nandito ako, kahit gustuhin ka ni kamatayan, hindi kita ipagkakait sa kanya. Parang hindi naman siya yung tipong magpapanggap sa iba. Saka, tapat ang puso niya kay Jayamin. Naging mali ba ang paghusga ko sa kanya? Si Yunyuran ba ang phantom hand na manggagamot? Nabalitaan kong may sikat na, himalang doktor na sasali sa ating pangkat medikal ngayon. Ito ba yung team na itinayo ni Gyuzi para kay Jayami? Mukhang profesional naman. Siyempre naman, hindi lang bata, mayamang tagapagmana pa. Kahit nobela hindi ganito kateatrikal. Halo, ako ang... Himalang doktor. Kumusta po? Anong tinitingin-tingin mo? Kung nandito ka, pwede ring sumali si King King. Simula ngayon, kasapi na si Yun King King sa team na ito. Sino mang mang-api sa kanya, sasagot sa akin. Grabe ang pagtangkilik ng madam. Asawa ba siya ni Sigyu? Maaari. Ate, sino mag-aakalang isang probinsyana makakasali sa prestihiyosong institusyong ito? Ginang. Kilala mo siya. Siya. Kapatid ko yan mula sa probinsya. Ginang. Sinong Ginang ang tinatawag mo? Dapat ba kitang tawagin ganun? Akala ko dalaga ka pa. Ang kapal mo. Ang sakit. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Manager Bai, may gulo sa departamento natin. Pananggahasang inapi si Madam. Dapat mo siyang disiplinahin. Sinong may lakas ng loob na mang-api kay Madam? Direktang utos ni Director Go na alagaan si Madam. Siya yon. Yan ang salarin. Hindi ba't si Madam mismo? Manager Bai, ako'y inatasan ng matandang Madam. Ikaw, tumahimik ka. Manager Bai, si Miss Ching Ching ay... Walang saysay ang koneksyon niya dito. Kakayahan lang ang basehan ko. Maging malinaw tayo. Sa aking pangkat, walang espesyal na pabor o pribilehiyo. Ang hindi tumupad sa tungkulin ay tatanggalin sa proyekto.
Yun Yuran, sumama ka sa akin. Salamat po, sir. Tawagin mo na lang akong Baishu. Pag may man-aire sa'yo sa medical team, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala. Salbaha. Alam kong si Manager Bai ay sobrang bait sa'yo. Nagtutulungan pala kayo. Director Gob, 20 minuto mo nang tinitingnan ang dokumentong ito. May problema ba ito? Itong si Yuran, kakaiba ang paraan niya ng paghahatid ng materyales. Nakakapagtaka. Tungkol sa dokumento. Dapat siyang sanay ng maayos. Kailangan ng pagsasanay. Pero sa dokumentong ito, Walang puso, nagte-text na naman siya. ano po ang problema, Ginoong Go? Itong dokumento, may mali po ba? O kaya, Kahapon pa kayo nagparamdam sakit. Ngayon nagkakape kayo kasama ng iba. Sabihan ng medical team tungkol sa dinner mamayang gabi. Ako mismo ang dadalo para magpakita ng pasasalamat. naiintindihan ko po. Narinig ko pumupunta si Ginoong Go mamayang gabi, malamang para kay Binibining Ching Ching. Di ba? Mukhang ganoon nga. Masama pakiramdam ko. Kailangan kong pumunta muna sa CR. Masama pakiramdam. Ano pong nararamdaman ninyo? Lahat kami dito ay doktor. Maaari ka naming i-check up. Totoong totoo po, madam. Saan po masakit? Sa totoo lang, bumuti na pakiramdam ko. Madam, sobra po kayong minamahal ni Ginoong Go. Mamaya, pwede po ba kayo magbigay ng magandang salita para sa akin? Baka hindi makinig si Ginoong Gu sa kanya. Ano ba nang alam ng isang probinsyana? Para kay madam, si Gino hindi nagtitipid sa gastos. Tingnan mo nga yung itsura mo. Naiinggit ka lang kay madam. Walang duda. Tama na. Malapit nang dumating si Ginoong Go. Paumanhin, nahuli ba ako? Magandang gabi po, Ginoong Go. Madam, dapat na kayong lumipat. Nakatingin sa'yo si Ginoong Go. Bakit ako tinititigan ni Ginoong Go? Magandang gabi, mahal. Mahal. Kumusta po kayong lahat? Ang lalaking ito ay aking tunay na asawa, Juicy. Si Yuran ang tunay na ginang Gyu. Si Yun King King. Peke na impostor. Nagpanggap siyang inosente. Habang tayo'y niloloko. Inatasan ako ng matriarka na Para ibunyag ang peking pagkukunwari mo. Isang asawa lang ang meron ako. Umalis ka. Maupo na kayo. Narinig ko rin ang paghihirap ng asawa ko sa ilalim mo. Hindi mahal, si Manager Bai ay patas ang trato sa akin. Una at huling babala. Huwag nang may manghamak sa asawa ko muli. Naiintindihan. Para sa akin ba ang pagpunta mo rito? Para sa akin ba ang pagpunta mo rito? Hindi. Nandito ka para ibunyag ang plano niya, para ipagtanggol ang dignidad ko. Ang pamilya Gu ay hindi nagpaparaya ng panloloko. Huwag mong sobrang pahalagahan ang sarili mo. Magpanggap ka pa. Ngayong gabi, ipapangako mong aminin. Hindi ka na makatatakas ngayon. Haha! Juicy. Juicy. Sikmura mo na naman. Alam mong mahina ang sikmura mo. Umiinom ka pa rin. Sinong dapat sisihin? Walang puso kang tao. Walang solidong pagkain mamayang gabi. Sabaw lang. Tigilan mo ang pagtiti. Lumalamig na ang sabaw. Anong tinitingnan mo?
Gumagaling na ang sikmura. Gusto ba talaga niya ako? Pero kung magkaanak tayo, paano si Jiaming? Ewan. Bayaran ko na ba ang konsultasyon? Para saan ito? Hindi mahal. Isang masidhing Yun Yuran. Yuran. Anong nasa isip mo? manager. Lalaki ka. Naiintindihan mo ang lalaki, di ba? Tatanungin kita. Kung ayaw ng lalaki, tuparin ang kasal pagkatapos. Ano ang ibig sabihin noon? Sinasabi mo bang si President Go? Ibig mong sabihin si President Go ay ayaw makipagtalik sa'yo? Siya ba'y hindi kayang gampanan ang tungkulin? Hindi pwede. Mukha naman siyang maayos noon. Pero hindi mo naman sinubukan. Paano mo malalaman? Makinig ka, may lalaking mukhang normal, pero sa likod. Sino aakalang ang ganito kagwapong lalaki? Ay may ed? Hindi naman talaga siyang impotent, di ba? Paano na ang magiging anak ko? Hindi sapat ang nakaraang pagsusuri. Ngayon, susuriin ko nang maayos ang kanyang kalagayan. Yun Yuran. Anong ginagawa mo? Naku. Ngayon siguradong nasira na siya. Kaya, totoo bang impotent si President Go? Hindi palagi. Pero pagkatapos baka tapos na siya. Ang bata pa naman, sayang naman. Naipag-isip mo na ba, na pasiglahin siya? Baka maibalik ang apoy niya. Pasiglahin. Huwag na naman ito. Yun Yuran. Kailangan nating mag-usap. Hindi pa ako handa sa pagiging ama. Napakabata pa ni Jiaming. Naiintindihan ko. May ipapakita ako sa... Ano? Yun Yuran, bakit mo ito ipinapakita sa akin? Nag-aalala akong baka hindi mo kayanin. May impotence ka ba? Impotent ako. Kaya pala kakaiba ang ugali mo. Akala mo hindi ako sapat. Patutunayan kung kaya ko. Ipapahingi mo ako ng tigil. Teka, Tahimik. Nahihiya ka na ngayon? Hindi ka naman nahiya nung hinubad mo ang damit ko. Hinamon mo ako gamit ang lakas ng loob mo. Masamang panaginip. Tay, nanaginip ako ng masama. Si nanay at tatay, ano ang ginagawa ninyo? Wala. Halika rito, Jiaming. Hahagurin kita. kung gayon, aalis na ako. At Jiaming, ano man ang mangyari, anak kita magpakailanman. Naiintindihan mo? Opo. Kaya, tapos tumakas ka. Sa susunod, pumili ng tamang oras na wala si Jiaming. Kung sana'y makabuo ako ng anak kay Guzi. Putang ina mo, paulit-ulit mo akong inaapi. Huwag mong sisihin ako. Ma, nasaan ang lason na sinasabi mo?
Hanapin mo para sa akin. Kailangan ko ito agad. May nararamdaman ka bang kakaiba? Wala po, inay. Mabuti naman ako mula nang magpa-injection. Ang tapang ng batang ito, di ba? Yun Yuran. Si Manager Bai, hanap ka sa opisina. Binatang Ginoo. Gusto mong lumabas kasama ko? Ayaw. Saplada. Tingnan natin ang kakapalmox mo mamaya. Baishu, hinahanap mo ako. Hindi. Pero sabi ni Yun King. Manager Bai. May emergency. Naulasan ng binatang Ginoo. Ano? Jayaming. Jayaming, Minamahal kong apo. Ano nang dapat nating gawin ngayon? Ano nang nangyayari rito? paano nalason si Jayaming? Ipaliwanag mo ang lahat. Paano nalason si Jayami? Tabi. Ako ang hahalili sa palasyo. Huwag kang magkunwari. Ikaw ang katulong na naglason. Ginang, huwag nating payagan ang masamang babaeng ito. Nais niyang tingnan kung patay na ang binata. Impossible. Nidtek ang lason sa mismong tasa na ito. Sila lang dalawa ang nandoon. Kung hindi siya ang naglason. Siya ba mismo ang naglason? Kalokohan. Bakit ko lalason si Jayami? Huwag kang magkaila. Narinig ko ang lahat. Sinabi mo kay Baizo na gusto mo ng anak ni Jigo. Pero tumanggi si Jigo. Kaya ang binata ang tinarget mo para magkaanak. Teka, asawa ni Jigo si Yun Yuran? Kahit mga tigre, hindi kakain ng anak, paano niya nagawa ito? Masamang stepmother. Hindi niya tunay na anak. Syempre wala siyang pakialam. Mapanira ang kanyang puso. Bakit siya ganito kabangis? Ilang beses mo na akong hinadlangan. Hanapin ang hihimalang doktor. Ngayon nilalason mo ang apo ko. Nanay, naniniwala ako kay Yuran. Hindi niya kayang gawin ito. Anong nangyari? Ipaliwanag mo ng dahan-dahan. Kanina ko pa sinusuri si Jayami. Pumasok si Yun King na kailangan daw ni Tio Bai ako. Pagdating ko, isinumbong nila na nalason si Jayami. Dumaan naman ako sa kwarto. Pero hindi ako kinausap ng binata. Kaya umalis na ako. Madam, maniwala po kayo sa akin. Bakit ko sasaktan si Jami? Siyang tunay ang may gawa. Talagang pinagtatsyagan niya ako. Mabait naman si King. Hindi ko siya pinagbibintangang manlason. Ikaw pa rin ang pinaghihinalaan. Madali lang malaman ang katotohanan. Tiningnan ko ang mga ECA, pero nawala ang mga recording. Hindi mga kamera. Pag nagising na si Jayami, mabubuking ang sinungaling. Alam mong hindi siya gigising. Sinong nagsabing hindi gigising si Jayami? Jayaming, Ginoong Go, natukoy niyo na ba ang lason? naisumite na ang mga sample, pero wala pang resulta. Ni simpleng trabaho, di nyo magawa. Para saan pa ang sweldo nila? Kung hindi gagaling ang anak at may mangyari sa kanya, wawasakin ko ang ospital na ito. Wala pang lab results, pero base sa mga sintomas, lason ng daga ito. Hindi. Kapag ininom, Ang gamot na ito ay magdudulot. Makalipas ang 1 oras, parang fireworks na hemorrhages sa pulsuhan. sigurado ka. Binalaan ka ni Yuyong na huwag magsalita ng kalokohan. Ang pagsasanay mo sa probinsya. Hindi sapat para sa ospital na ito. Nagsasabi lang ako ng totoo. Paano nang ahas ang isang probinsya ng babae na duda ang aking diagnosis? Ito ang ekspertisya ng aming ospital. Director Tian, akala mo sino ka? Pagbabasa ng libro di kagagawang eksperto, wala kang alam. Mga walang silbi, lumabas. Labas? Anong nangyayari? Ano tong kaguluhan? Dean. Professor, anong dahilan ng pagpunta ninyo? Profesor ng Dean. Anong profesor? Dean, nagkakamali ka. Probinsya ng doktor lang yan. Ilang taon na, diyan ka na ngayon. Salamat sa pagtuturo mo noon. Doon ako natuto. Ang tagumpay ko ay dahil sa kayong mga amateur, pinagdudahan ng eksperto kong mentor. MS, yun. Hindi namin alam na mentor ka pala ng Dean. Tutukan na natin ang chart ni Jayami. Nako, umuubo na naman ng dugo ang binata. Jayaming. 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 Yuran. Ang dugo ko ay makapagpapabagal sa lason. Pero para tuluyang gumaling, kailangan natin ng herba. Snow Lotus mula Tianshan na 100 taon gulang. May nakita akong isa sa 4 halls auction. Meron silang Tianshan Snow Lotus. Magpapadala agad ako ng tao. Mr. Gu. Huwag nang mag-abala pa.
Nasa malamig na imbakan ng pamilyang yon ang Snow Lotus Herb. Nandito na ang lunas. Kailangan ihanda ang antidote sa tamang kondisyon. Sakto ang temperatura dito. Maghintay kayo sa labas. Opo, binibini. Huwag nating payagang si Yun Yuran ang magpagaling sa bata. Handa na ang panlaban sa lason. Ihatid dito agad sa binata. Binibini. Ate, ayos ka lang ba? Medyo pagod lang ako. Kailangan ko lang magpahinga. Kailangang inumin ang antidote na ito sa loob ng 2 oras. Dalhin siya sa ospital ngayon din. Opo. Hindi ko inakala, nagagawa ka ng antidote. Paggising ni Jayami, lalabas ang katotohanan. Yun, King. Pakawalan mo ako ngayon. Hahanapin ako ni Gu. Buksan ang pinto. Pagdating niya rito, bangkay ka na. Kumusta si King? Hindi ko kayo pinabayaan, kayo at si Mr. Go. Gawa sa Tianshan Snow Lotus, ito ang antidote. Ikaw ang gumawa nito. Nasaan ang asawa ko? Si Madam Ai. Siguro nagpapahinga sa kung saan. Doktor, suriin mo agad ang antidote na ito. Ang gamot na ito, may malakas na halamang sangkap. Papawi nito ang lason. Jayaming, gising ka na. May nararamdaman ka pa ba? Nay, gusto ko kay Mommy. Huling tanong ko na, nasaan ang asawa ko? Nagpapahinga pa rin si ate sa Yun Residence. Sabi niya sobrang pagod daw siya. Sa tingin ko nagtatago siya. Takot siyang mabuko ang pagtatangka niyang paglaso. Natatakang humarap. Dapat kayong magdiborsyo, mas maaga mas mabuti. Isang mabait na babaeng tulad ni King. Siya ang karapat dapat sa'yo. Tama na, ma. Lilinawin ko, hindi kayang manira ni Yoran at hindi ako maghihiwalay, anuman ang mangyari. Juicy. Nasaan ka na? Hindi maabot ang numerong tinawagan. Bakit hindi siya sumasagot? May nangyari kaya sa kanya? Guzi, saan ka pupunta? Saan nakuha ni King ang bihirang Tianshan Snow Lotus? Siya ang tagapagligtas ng pamilya. Ma, hindi karapat dapat si Yon King sa apelyidong Gyu. Alisin mo na ang pangalan niya, tuluyan na. Naghihingalo na ba ako? Guro. Juicy. Jayaming. Hindi ko pagamay ang Poison Codex. Nanay. Sisishin mo ba ako? Yoran. Gumising ka. Huwag mo kong takutin. Huwag kang mag-alala, Jigo. Nawalan lang siya ng masyadong dugo at hypothermia. Pagpapahinga ang gagaling sa kanya. Bakit hindi siya nagigising? Kung gigising ka ngayon, ano ang sinabi mo? Pangako ko kahit ano.
Jigo, ikaw. Anong ginagawa mo? Wala. Hinahalikan mo ba ang may bahay? Ganito kalagayan niya. Ganon ba ako kabangis? Oo. Patawad. Nahuli na ang salarin? Walang CCTV ang mansyon ng mga yon. Malamang gawa ng mga yon. Pinagbintangan 2 bodyguard. Mga yun na naman. Yun King na naman. Hindi pa nalulutas ang kaso ng lason kay Jayamin. Ngayon asawa ko naman target nila. Kailangan nating investigahin ng buong buo. Gusto ko silang lipulin. Naiintindihan. Sinubukan kanyang halikan. Ito ang ospital. Ako'y lumabas. Yuran. Si Gyusi ba ang nagligtas sa akin? Anong ginagawa mo rito? Naparito ako para sabihin. Diborsyohan ka ni Ginoo. Nakikita mo na, ikinasal ka ni Ginoong Gu, pero hindi kami nahal ng totoo. Ngayon, ang puso niya inasa anak kong babae na. Narito ang kasulatan sa diborsyo. Pirmahan mo na ito, magbigay daan ka para sa kanya. Lumayas ka sa angka ng mga Gu, hindi ako makikipagdiborsyo sa kanya. Akala mo ba'y mapapanatili mo? Ang pagkakasal na ito, lilinawin ko na. Maliwanag na sinabi ni Empress, ang anak ko lang ang magiging Empress. Mukhang may hindi natut. Kailangan pa ng sipaalala sa acupuncture. Ikaw, pagsisisihan mo ito. Bakit diborsyo ako ni Gyus? Naniniwala ba talaga siya? Ako ang naglason kay Jayami. Guzi, salamat sa inyong lahat sa pagod. Nakapagpa-reserve na ako ng hapunan. Samahan niyo kami. Bakit ka nandito? Ginoong Gu. Ginoong Gu. Galit na galit ka talaga sa akin. Sakto ang dating mo. May importante tayong pag-usapan. Bakit nalason si Jayamin? At bakit nakakulong si Yuran? Sa cold storage ng pamilya yon? Sabihin mo. Paano ko malalaman? Baka may kailangan siya sa cold storage. Nagnakaw kaya siya? Akala mo ba tanga? Yun King, dahil sa respeto sa ating magkaalyadong pamilya. Paulit-ulit kitang pinalalampas. Huwag mo akong isiping walang ebidensya. Talagang wala akong alam. Ginoong Gu. Probinsya na lang ang kapatid kong iyan. Ako ang karapat-dapat sa'yo. Dinroga mo ako. Magandang umaga, Ginoong Gu. Walang naalala, Ginoong Gu. Ang saya natin kagabi. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kapatid ko. Yun King, hindot ka. Dinroga mo ako. Hindi umuwi si Zika. Walang malay kung saan siya napunta. Ikaw, kayong dalawa. Guzi, ikaw at si Kinky. Lampas na sa hangganan ang ginawa ninyo. Ma, siya ang... Tita, nalasing si Guzi kagabi. Tinulungan ko siyang makauwi sa kwarto niya. Tapos, naging komplikado ang lahat. Yun King, alam mo naman ang totoo. Huwag kang magkunwaring inosente. Hindi ka karapat-dapat sa pamilyang Gyu. Ano ang dapat kong gawin ngayon, tita? Tumigil ka sa pag-iyak. Tutulungan kita. Sa susunod na linggo ang aking birthday banquet. Ipapahayag ko ang paghihiwalay nila sa publiko. Ikaw ang tunay kong manugang. Ginoong Gu, ano ang nangyari sa binatang amo? Hindi si Jamie, ako ito. Magpad na test kagad. Kailangan kong patunayan kung may nangyari ba sa akin na sa ibang babae kagabi. Anong tinitingnan mo? Hindi ko ipagkanulo si Yuran. Nandito ako para bisitahin si Jayami. Utos ni Madam, walang papasukin sa kwartong ito. Ako ang ina ni Jayami. Espesyal na sinabi ni Madam na ipinagbabawal ka na lumapit sa kanya. Parang magnanakaw ang tingin sa akin ng matandang babaeng iyon. Si Yun King ang tunay na manlason. Ayaw niyang makita ko si Jayami.
Talaga bang hihiwalayan na niya ako? Yuran, Nandito si Gyuzi para sa diborsyo. CEO Go. Ayon sa forensic evidence, sa nakalipas na 12 oras, hindi ka naging taxi, malamang gama ng loob mo. Ano ngayon? Kailangan ko ang Poison Codex. Hindi kita pakakawalan. kailangan nating mag-usap. Mr. Go. Naging paro-paro si Mrs. Go. Sa tingin mo nakakatawa? Mga papeles ng diborsyo. Gusto ni Mrs. Go makipaghiwalay. Hiwalay na walang maipagmamalaki. Alam na ba ni Binibini ang nangyari kagabi? Hanapin mo siya ngayon din. Nauunawaan. Yun Yuran, makinig ka sa akin. Ginoong Go, hintayin mo ako. Yun Yuran, Binibini, ni. yun Yuran, Binibini, ni. yun Yuran. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ako, Binibini, ni. Ikaw. Si Mommy ito. Jayaming, ayos ka na ba ngayon? Ayos na ako, Mommy. Saan ka napunta? Bakit ngayon ka lang dumating? Akala nila lahat ako ang naglason, kaya hindi nila ako pinapalapit sa iyo. Ipinaghiwalay pa tayo ni Gyuzi dahil dito. Ang tanga talaga ni Daddy. Anghel na tagapagligtas ang Mommy. Hindi niya ako lolason. Eksakto. Mommy, bakit hindi mo hiwalayan si Daddy? Paglaki ko, pakasalan mo na lang ako. Pero, yun Yuran, nandyan ka ba? ganun ka ba kagustong hiwalayan ako? Yun Yuran, nandyan ka ba? Naririnig kita, buksan mo. Kailangan mag-usap. Buksan ang pinto. Ayokong makinig sa'yo. Buksan mo tong pinto. Ayaw ko. Tatay, pasok kagad. Hiwalayan si Mama. Sa Mama ako mananatili. Kahang hiwalayan ko siya, di mo ako mapapalitan. Buksan mo. Ikaw. Sawa na ako sa paghabol sa'yo. Bumaba ka. Hindi na kita kitain. Yun Yuran. Mama, Habulin. Bumaba ka. Aalis na ko sa'yo. Di na raw niya ako makikita. Ganito na ba siya ate, Umalis ka sa bundok. di makapaniwala, ate. Nagkamali si Guzi, kaya hiniwalayan ka. Bakit di mo pinatay? Ate, nahulog ka ba sa kanya? Milagrong nangyari, ito eh. Paano kung gusto ko siya? Nabaliw sa doktor mangkukulap. Ikaw pala yun. Ako ang multo. Ako ang doktor ang multo. Nung una kang bumaba ng bundok para magpagaling, nagturo, doon mo nakuha ang bansag na ito. Pero si Yun King ay patuloy na nagsasabi, siya ang tunay na doktor ang multo, kaya nagduda ang pamilyang Gu sa akin. Sumobra na siya, patutunayan ko sa lahat ngayon, na ikaw ang tunay na hiwagang doktor. Arf, wag mo nga. Walang nakakakilala sa'yo sa labas. Sino ang makikinig sa'yo? May punto ka. Isama natin si Maestro dito. Kilalang kilala si Maestro Ching Feng. Alam siya ng lahat, kilalanin ng mga makapangyarihan ng ating maestro. Kukunin ko siya mula sa bundok. CJ, maghihintay ako. Isang linggo, wala pa ring bakas ni Yun Yuran. Jigo. Hindi sumasagot sa kahit kanino ang ginang. Alam mo naman siya, hindi siya mahagilap. Pero hindi ba birthday ng matriarch ngayon? Hindi ba tayo? Tama na. Pupunta tayo sa handaan. Narinig mo ba? Si Yun Ching ng pamilyang yun. Ang doktor ang multo. Iniligtas niya ang matriarch natin. Siyempre, mamaya sa handaan, i-anunsyo ng matriarch. Si Binibining Ching bilang asawa ni Jigo. Magkakaroon ng bagong reyna ang mga Go. Ihihiwalay ako ni Guzi dahil dito. Impossible. Pupuntahan ko yung handaan. Yun Yuran, nang ahas kang magpakita dito. Bakit hindi ako pwedeng narito? Ngayong araw, si Madam Gu ay magpapahayag sa kanyang kaarawan na si King na ang tunay na manugang niya, at ikaw na may magiging isang pinagkaitang asawa. Umalis ka na. Huwag mong ikahiya ang angkan nating yon. Yun Yuran. Ang Maya ay hindi magiging Phoenix, kahit ilang araw ka ng Madam Go. Sa pamilyang yun, mananatili kang hampas lupang anak.
Kaya nga sabi nila, ang lahi ng dragon ay dragon, ang phoenix ay phoenix. Ang mga anak ng tunay na pag-ibig ay laging mamahalin. Nanay, ayos ka lang ba? Yun Yuran, pangahas mong hinawakan ang nanay ko. Hindi ko ito matatanggap. Nawalan ka na ng hiya. Lumaki ako sa kabundukan, di natuto ng mga alituntunin niyo. Pero kung pati ikaw mambabasto sa nanay ko, sasampalin rin kita. Ano ang sinabi mo? Tama na, tatay. Magsisimula na ang handaan. Pasok na tayo. Di naman siya makakapasok. Pabayaan mo siyang manatili riyan bilang pinagkaaitan na asawa. Salamat sa inyong pagdating sa aking selebrasyon. Bukod sa handaan, may ipapahayag ako. Pagpugayan natin ang tanyag na ghost hand physician. Ang maalamat na ghost hand physician ay naririto sa atin. Pagbati, ako si Yun Ching Ching, ang ghost hand physician. Walang imbitasyon, walang pasok. Hoy, junior brother. Hindi mo ba isasama si Master? Kailan kayo darating? Ayos na lahat. Huwag kang mag-alala, senior sister. Madaling panahong darating kami. Sa reputasyon ni Master, may babalik namin ang dangal mo. Yamang darating si Master. Di ko na kailangang magpigil pa. Noong una, si Kingking ang nagligtas ng buhay ko. Nang malason ang aking apo na si Jayami, siya ang gumawa ng antidoto para iligtas siya. Kaya ipinapahayag ko ngayon, si Yun Kingking bilang manugang ng pamilyang Tumutol ako. Guzi. Ina, hindi ako pumayag na pakasalan siya. Ako lang ang magdedesisyon sa pag-aasawa ko. Ginoong Go. Ako talaga ang nagligtas sa inang matriarka. Pangahas kayong manghamak sa akin sa ganitong importanteng okasyon. Nagsisinungaling siya. Siya'y nagkukunwaring banal na manggagamot. Ako ang tunay na banal na manggagamot. Mga kapamilya, nagkagulo tayo sa harap nyo. Ang anak kong ito ay lumaki sa kabundukan. Ang paligid na ito, hindi angkop. Hahaha. Yun Yuran, hanggang saan ang kapal ng mukha para maging Mrs. Gu ka, kahit anong kasinungalingan gagawin mo. Si Kingking ang nagbigay ng lason. Ako ang gumawa ng panlunas. Hindi niya iniligtas si Ina. Guzi. Naniniwala ka ba sa akin? Ayokong iwanan ka. Hindi ako nagdalawang isip sa'yo kahit saglit. Ni hindi ko naisip na hiwalayan ka. Totoo ba? Ginoong Go. Siya'y nagsisinungaling sa'yo. Ale. Nangako ka na sasamahan mo ako, tanda mo pa. Wala nang makakapigil sa'yo ngayon. Ikaw ang tunay na impostor dito. Hindi ba si Kingking ang nagligtas sa akin? Ni minsan ay hindi ka iniligtas ni nanay. Maling tao ang pinasalamatan mo. Si Yoran ang tunay na henyo sa medisina, walang pag-imbot. Hindi totoo yan, Ale. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Mabuti ang pakikitungo ko sa'yo, tapos ako pa ang lokohin. Yoran, ikinararamdam ko ito ng labis. Palagi kang inaapi ni Ale, ni hindi ko inakalang gagawa siya ng ganito. Nagpapanggap na tagapagligtas. Wala na yon. Nalantad na ang katotohanan. Oo, hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ako ang manggagamot na may kamay ng multo. Pangahas ka, bakit mo ako sinaktan? Tandaan mo ang sasabihin ko, hindi ko na ililigtas si Gu Jaming, kailanman. Akala mo kaya mo. Huwag mong kalimutan, nabubuhay pa si Gu Jaming. Dahil sa himalang gamot ng angkan yun. Bihira ang Snow Lotus ng Tianshan. Ngunit ang dugo ko ang tunay na panlunas. Neutralisado ng dugo ko ang lahat ng lason at hindi ako nadadali ng anumang kamandag. Yun Kingking, paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang tunay na Dr. Ghost Hand. May lakas ka bang makipagsapalaran sa akin? Ito ay laso na putol bituka. Tayong dalawa ay iinom ng isang tasa nito. Handa ka bang Baliw ka, kahit immune ka sa karamihang lason. Hindi mo dapat inumin ang tunay na kamandag. Juicy, sabi mo magtitiwala ka sa akin. Kung totoo yan, wag mo akong pigilan. Pero, pumili ka. Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sa iyo. Puta ka, pinilit mong painumin ng lason ang anak ko. Alam mo ba, ilegal ito. Yun Yuran. Ibigay mo ang antidote ngayon din. Ibigay mo. Walang antitodo. Imposible. Yun Yuran. Hindi mo ako pababayaang mamatay. Magkadugong magkapatid tayo. Nanay at tatay. Ayokong mamatay. Lumabas ka ng antitodo.
Sabi ko na walang antitodo. Hindi naman ito lason. Bitamina lang talaga. Ano? Tatay, Diyos ang manggagamot na ghost stand. Impyerno sa lahat ng lason. Kung tunay na ghost stand siya, bakit kailangan pa ng antitodo? May tanong ang anak ko sa'yo. Bingi ka ba? Ako. Exact, hindi siya ang tunay na ghost stand physician. Sasaksihan ito ng aming master na Qingfeng, Yun Yuran, ang tunay na punong alagad ng Qingfeng Mountain, ang Diyos ang manggagamot na ghost stand. Nasaan ang May VIP na dumalaw sa master, hindi siya makakarating ngayon pero meron tayong video evidence. May mga chismis ako sa syudad. Tungkol sa Ghost Hand Divine Physician, makinig kang mabuti. Opisyal kong ipinahayag. Ang aking estudyanteng Ghost Hand Physician ay si Yun Yuran. May iba ka pang sasabihin. Ninakaw mo ang identidad ng asawa ko at inagrabyado siya. Sinira ang aming pagsasama. Sobra na ang pamilyang yun sa Haishi. Zhou Chen, Opo, parusahan ang pamilyang yun. Palisin sila sa Haishi. Aasikasuhin ko. naiintindihan ko. Teka, peke itong video. Tama, kahit sino kayang gumawa ng peking video. Bukas hire ako ng gagawa ng video na ako raw ang mayor ng Haishi. Tigilan niyo ang paninira sa amin. Ito ang tunay naming master. Yun Yuran. Una si Baishu. Ngayon ito. Sino na naman bago mong kalaguyo? Tama na. Yuran, umuwi ka na sa akin. Hindi mo ako iwawalay? Kahit kailan. Hindi sa buhay na ito. Hindi ko ninais makipaghiwalay. Umuwi na tayo. Buzi. Pagsisisihan mo ito. Na pala. Nahanap ko ang naglasong kay Jiaming. Ang pangit ng itsura mo. Nakalasong ka ba ng tao? Tita, nagsinungaling ako tungkol sa pagligtas sa'yo pero hindi ako papatay ng tao. Sana hindi ikaw ang salarin. Kung hindi, kahit ako, hindi ko to palalampasin. Ang pamilyang yun ang nagpadala ng diborsyo. Siyempre, kaya nga ako umiiwas sa'yo. Aminin mo, maganda ang makakakuha sa akin. Kung maghihiwalay tayo, saan ka pa makakahanap ng mas mabuti? Kapatid, gusto mo ng pagkain ng aso? Umupo ka rito at tikman mo. Nako, ang sarap ng handang ito. Swerte mo sa mayamang pamilyang napangasawa mo. Kapatid, Anong problema, ate? Mukhang okay kayo ng asawa mo kanina. Teka, sa oras na ito, hindi ba dapat ay... ang asawa mo. Siya hindi kaya ang trabaho. Ginagawa ko siyang malakas na halamang gamot. Seryoso? Nagsisinungaling ba ako dito? Nakita ko mismo. Tay, kailan niyo po at ni mama, bibigyan niyo ako ng kapatid? Sino ang nagturo sa'yo niya? Naging kuya na si John Zuang sa kabilang bahay. Laging mayabang tungkol sa kanyang bunso. Gusto ko rin maging kuya. Jiaming, sigurado ka bang ayos lang na magkaroon ng bagong kapatid? Hindi ka na mag-iisang anak. Okay lang sa akin. Alam kong hindi niyo ako kailanman pababayaan. Kahit may bagong sanggol na darating, mamahalin niyo pa rin ako. Di ba? Habang buhay. Mahal, tapusin na natin ang kasal natin. Ang tapang mo talaga. Handa ka na ba talaga? CJ. Sandali. Inumin mo muna ito. Ano to? 10 kabutihang tonic. Siguradong magpapalakas at magpapasigla sa iyong katawan. Yun Yuran. Nag-aalangan ka ba sa asawa mo? Alam kong mahalaga ang pride ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito sasabihin. Secret natin to. Ate, tumatawag si Master. Guro, bakit mo ako kailangan makita? Nagmamadali ako sa Poison Codex. Sasabihin ko na sana, hindi mo kailangang magkaanak para dito. Manatili lang kayong mag-asawa ng isang taon at tatanggapin ka ng pamilyang Yu at automatiko kang makakapag-aral ng Poison Codex. Bumalik ka na. Magsimula na tayo. Mahal, naalala ko lang. May aasikasuhin ako ngayon. Hindi ito ang tamang oras. Maaga akong matutulog. Magandang Yun Yuran, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ito ang kwarto ko, hindi ka basta makakapasok. At lumabas ng ganyan. Sa tingin ko dapat... Aray, Ano ang nangyayari? ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ate, paano mo naabusuhan ang asawa mo? Hi.
Hindi pa tapos ang himagsik, mga kasama, may trabaho pa tayo. Bakit ka nagkakandara pa? Paano ako mananatiling kalmado? Ang sinabi ni Guzi kanina. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Malinaw na alam niya. Ako ang naglason sa kanya. Nanay, ano ang dapat kong gawin? Papatayin ba ako ni Guzi? Isang solusyon na lang ang meron tayo. Dapat nating pag-awayin sina Yunyuran at Guzi para magsirahan sila. Sa ganun lang, maaabala natin si Ginoong Gu para hindi ka na niya pakialaman. Tama ang nanay mo. Huwag kang uminom ng maraming malamig. Yunyuran, maninira ng pamilya. Paano ka naglakas loob na manatili sa Haishi? Huwag mong papagamot sa babaeng ito. Magaling man siya. Salbahe naman ang ugali. Mandaraya ng mga asawa. Wasak na wasak ang pamilya. Kriminal pala ang doktora? Hindi ko akalaing siya palay. Napakasamang tao. Hindi na ako pupunta sa kanya. Paano kung peke ang mga race 8 niya? Paano siya nakakapaggamot? Ano bang pinagsasasabi? Sino ba talaga ang masama? Alam kong gusto mo si Guzi, pero asawa ko siya. Buntis ako sa anak niya. Buntis ka? Anong kinalaman ni Guzi dyan? Hindi ba sinabi sa iyo ni Ginoong Gu? Naging magkasama na kami. Paano nangyari ito? Matagal na palang may relasyon si Guzi sa kanya. Kasuklap-suklap. Yun King, binabaluktot mo ang katotohanan. Jigo, paano ako magsisinungaling sa ganitong seryosong bagay? Nung gabing na ospital ang kapatid mo. Hindi ba't magkasama tayo nung gabing iyon? Hindi ko siya man lang nahawakan. Ikaw ang nakalimot. Paano ko magagamit ang pagbubuntis para lokohin ka? Kung hindi ka naniniwala, paitangnan mo ako sa manggagamot ngayon din. Kung maaari, ako na ang titingin sa iyong pulso. Gu, Dr. Yon, positibo sa pagbubuntis ang resulta ng pulso. Hindi ako naniniwala. Ako mismo ang titingin ng pulso niya. Yunyuran, paano ka naging ganito kabalasubas? Hinayaan mong mawalan siya ng sanggol. Ginusto mo bang mamatay ang sanggol ni Kinky? Hindi ko man lang siya nahawakan. Jigo, sobrang sakit ng tiyan ko. Iligtas mo ang sanggol natin. Ayos ka lang ba? Tulong, tumawag ng 120, bilis. Walang malubhang problema. Medyo na trauma lang siya. Makakatulong ang pahinga. Salamat. Tita, takot na takot ako nang malaman ng kapatid kong buntis ako. Sinubukan niya akong itulak sa galit. Itinatanggi pa nga ni Jigo ang lahat. Ang anak na ito ay talagang kanya. Ano na ang gagawin ko ngayon? Mabuti pa'y wakasan ko na lang ang lahat. King, huwag kang tumalon. Kung tatalon ka, hindi ba yun lang? Magpapalusog sa balak ni Yunyuran na mawala ka. Yan mismo ang gusto niya. Mawala kayong dalawa ng permanente. Guzi, ikaw ang may gawa ng gusot na ito. Ngayon ayusin mo ng maayos. Halika't magpaliwanag ka. Hindi ko siya hinawakan, panunumpa ko. Aaminin ko ang bata kong. Magpad-na test muna siya. Ginoong Gu, paano mo nasasabi ang mga ganyan? Magbubuntis ba ako ng ganito sa anak ng iba para lokohin ka? Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Takot ka sa katotohanan. Ako. Sige, kapag lumaki na ang bata, magpapatest agad ako. Aze, nakita ko kayong dalawa sa kama. Sa aking sariling mga mata, alam kong hindi mo siya mahal, pero kailangan mong panagutan. Yuran. Yuran, bakit ka tumatakbo? Sabi ko na hindi ko siya hinawakan. Ikaw, Kung hindi mo siya hinawakan, paano siya nagbuntis? Hindi man ako matalino, pero hindi ako tanga. naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Yuran, wala ba talagang tiwala? Ako sa'yo. Nung nasa ospital ako, kasama mo ba siya? Pero, Nakita kayo ng nanay mo, sa kama magkasama. Sasabihin mo pa rin hindi, kaya pala wala. Malasakit sa akin, may relasyon ka na. Kaya yun Kinky, gago ka. huwag kang aalis. Kasalanan mo lahat ito. Isang beses ka lang lumabas. Nawala na si Mommy. Bakit hindi mo siya hanapin? Ibalik mo si Mommy. Hindi mo ba nakikita? Nasugatan ako para pigilan siya. Walang pusong babae. Ang sikim. Gusto ko pa rin si Mommy. Daddy, bakit ang weak mo? Hanapin mo na si Mommy ngayon. Sige. Hanapin na natin. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi matatagpuan ngayon. Ginoong Gu, saan tayo pupunta? Tay, talaga bang hindi mo alam kung nasaan si Mama? Hindi ko alam. Ewan, sa ganitong sitwasyon, ako na ang bahala. Hoy junior brother, tito, may sakit ako. Jamming kong mahal. Totoo bang may sakit ka? Tama, junior brother tito. Dapat mas lalo mo itong palabasin. Ay, may lagnat ka at umuubo ka ng dugo. Grabe na yon. Nalasan ka ba? Naririnig ko kayong dalawa. Mag-effort naman kayo sa pagsisinungaling. Yuran, huwag mong ibaba. Ano ba ang gusto mong gawin? Tingnan mo ang langit.
Yoran, hindi ko alam kung nasaan ka, pero alam kong nakikita mo ito. Maraming beses na kitang pinagkatiwalaan. Maniwala ka lang sa akin ngayon, okay? May ebidensya ako na patunay na walang nangyari sa pagitan namin ni Yon King. Umuwi ka at sasabihin ko ang totoo. Sige, uwi ako. Nasaan ka na? Sunduin na kita. Ipapin ko sa'yo ang lokasyon ko. Gusto ka ni Miss Yun na umuwi. Ayaw ko. Nasa kanya ang abo ng nanay mo. Kung hindi mo kukunin, ipa-flush niya sa inidoro. Yun King, huwag kang gagalap. Tumabi ka lang, at basagin kong ng nanay mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ikaw pa ang magtatanong, ninakaw mo ang asawa ko. Sinira ang pangalan ko, tapos magtatanong ka pa. Paghihiganti lang ito. Sugurin niyo siya, bugbugin niyo ng todo. Opo. Ikaw rin, hulihin mo. Anong klaseng halimaw ka? Kaunting martial arts lang ang natutunan ko. Ibalik mo ang abo ng nanay ko. Isuli mo ngayon din. Isasauli ko kapag tinanggap mo ang kondisyon. Ihiwalay mo agad si Guzi, kunin ang urn, lisanin ang Haicheng, at huwag nang bumalik, hinding-hindi. Impossible. Hindi ko pa nakukuha ang Poison Codex. Ang Codex. Pinakasalan mo si Guzi, para lang nakawin ang Codex. Siyempre. Nanay, nandito ka na sa wakas. Naghintay kami ni tatay. May sikreto ako. Miss na miss ka ni tatay. Talaga? Oo, bumalik na sina tatay at nanay. Guzi. Tayo. Pinakasalan mo ako para lang sa Codex. Hindi totoo yan. Hindi ko pa nakukuha ang Codex. Codex. Pinakasalan mo si Guzi, para sa Codex. Narinig mo lahat. Sa totoo lang. Tanungin kita, pinakasalan mo ako para sa Codex. At gusto mo ring tapusin ang kasal. Pero ako. Tama na yan. Yun Yoran, simulat sa pool. Hindi mo ako nagustuhan. Sinadya mong lapitan ako. Akala ko may tayo. Bahala na. Ayaw ko na sa kasal na to. Yun Yoran, maghiwalay na tayo. Ano? Kasulatan ng diborsyo, ipapadala ng abogado ko. Gusto mo talagang maghiwalay? Ano pa bang gagawin ko? Ngayong alam ko ang intensyon mo. Magmamakaawa pa ba ako? Para kaawa-awa ako. Sige, payag ako. Maghiwalay na tayo. Mabuti. Ito ang pinakamabuti. Bitawan si tatay. Bitawan niyo ako. Nanay, nanay. Tumigil ka. Maghanap ako ng nanay para sa'yo, kahit sinong babae, pero hindi siya kailan. Nanay, napakasalan ko si Guz. Pero baka hiwalayan na rin kami. Sa totoo lang, mahal ko siya. Alam niyang nilapitan ko siya dahil sa poison dossier. Galit na galit siya sa akin. Marami pa akong hindi naiintindihan. Sana nandito ka pa. Nanay, miss na kita. Tay, paano mo nagawang iwanan si mommy? Sasamahan ko si mommy. Ayaw na kita. Nanay mo ang may gulo. Bakit di mo siya pabalikin para humingi ng tawad? Walang asawang mali. Asawa lang na kulang. Kalokohan yan. Kung ganyan ka mag-isip, pag nag-asawa ka, luluhuran ka ng misis mo. Walang respeto sa sarili. Pag nagpakumbaba si Yoran at humingi ng tawad, baka patawarin ko siya. Mister, go. Desisyon na ni Emma yun. Nandito siya para humingi. Tawad, huli na. Pumirma na siya sa annulment at takas na gamit ang dala. Ano? Engot ka. Tay, sunduin mo si mommy. Kung di mo babalikan si mommy, di na kita kakausapin. Sir, pasilangan ng biyahe niya. Nakahanda na ang sasakyan. Habulin na ba natin? Di ako hahabol. Dapat siyang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Nakita ng binatang Panginoon si Yoran. Mabuti. Patayin mo na siya ngayon. Yoran, huminto ka dyan. Kasulatan ng diborsyo. Nakapirma na ako. Masaya ka na? Ano pa ang gusto mo? Ako. Guzi, ayos ka lang. Gago ka. Bakit mo ako hinabol? Tangang tao, hindi ka ba galit sa akin? Dugo ang inuubo mo. Huwag kang Tumigil ka sa pag-iyak. Ayaw kitang umiyak. Basta ligtas ka. Okay lang ako. Hindi ba tayo diborsyado na? Yoran, ang tagal mong kasama ko. Hindi mo ba nakikita? Galit lang ang pagdiborsyo. Gusto kitang panatilihin. Parang nagugustuhan na kita. Mahal kita. Ikaw, mahal mo ako. Pumirma ka sa mga papeles. Ang dali lang. Totoo bang wala kang nararamdaman? Hindi, ako. Gusto rin kita. Hindi ka pwedeng Huwag kang mamatay, pakiusap. Huwag mamatay. Magdiborsyo pa ba tayo? Hindi.
CJ, hindi tayo magdiborsyo. Juicy. Juicy, ano ang problema? Huwag kang mamatay. Juicy. Ayos ka lang ba? Hindi kita maaaring mawala. Hindi ka pwedeng Juicy. Marunong ako ng medisina. Kaya kitang iligtas. Magtiwala ka sa akin. Z. Aray, nakagat ko yata ang dila ko. Akala mo mamamatay na ang asawa mo. Sobra ka na. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ng kalokohang ito. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Paano ka nagsinungaling? Teka, nagkamali ako. Pasensya na, mahal. Gusto mo na naman akong lokohin. Subukan mo. Nabali ang buto ko. Kailan nangyari yon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Galos lang yan. Anong ginagawa mo? Umuwi na tayo. Hindi na kailangan to. Ilapag mo ako. Yun yung Tay, nabangga ka ba ng kotse? O baka si mommy gumawa nito? Ito ay pang-aabuso sa asawa. Hiwalay na tayo. Hindi pa ba sapat ang paliwan? Hindi ko siya hinawakan. Wala akong naging babae. Tanungin mo si Erwang kung hindi ka naniniwala. Anong silbi ng pagtatan sa doktor tungkol dito? Sumunod na araw, nagpakumpletong check-up ako. Hindi ko hinawakan si Yun King. Kaya ikaw ay birhen ka pa rin. Hubarin mo ang damit mo. Patingnan kita. Nang masinsinan. Tumahimik ka, Yun Yuran. Kung magsasalita ka ng kalokohan, mag-isa ka matutulog ngayong gabi. Subukan mong lumaban ng isang kamay. Hala, hindi ito para sa mga bata. Inom na, uminom ka ng gamot mo. Inumin mo na gamot mo. Oras na para sa gamot. Masakit kamay ko. Pakainin mo ako. Anong problema? Naipakain mo naman ako dati. Ewan, nakakahiya ito. Aalis na ako. Wala nang manonood. Pwede mo na akong pakainin. Mapait ito. Kailangan ko ng matamis. Kukuha ako ng candy para sa... Hindi na kailangan. Hindi naman masama itong paraan. Mapait pa rin. Sige, inumin ko na. Saan ka pupunta? Kailangan kong maligo. Tulungan mo ako. Hindi. Aray, masakit yon. Hindi ko nga alam kung sino ang tinulungan ko ngayon. Nangulimod sa dumi ng matagal. Punong-puno ng alikabo at nabali pa ang buto. Ah, bahala na. Maliligo na lang ako mag-isa. Nagtataka lang ako kung madulas at mahulog ako ng ilang beses. Lalong masisira kaya itong bali kong buto o lalo pang lalala. Tara, maligo na. Ikaw. Maligo ka na. Hubarin mo muna ang pantalon. Biro lang ba to sa paghubad? Yun Yuran. Alam kong pinapatay mo ako. Bakit ko gagawin yon? Babalatan kita ng mansanas. Ang aksidente ni Jigo kanina ay planadong aksidente. May pakona. Ito ang nakita namin sa lugar. Suicide note ito. Nakasulat dito na, nilason mo si Gujayaming, nagkaroon ng guilt at nagpakamatay. Tumalon ka sa harap ng tumatakbong sasakyan. Hindi ako sumulat nito. Siyempre hindi ikaw, yung gustong pumatay sa'yo. Yung driver na may kagagawan, nasa poder na natin, hindi pa siya nagsalita. Mabuti, ipagkalat natin, patay na si Yun Yuran sa aksidente. Sabihin sa pamilyang yun, pakakasalan ko na, si Yun King, mag-press conference, upang ideklara ang anak, tagapagmana ng Gyu Empire. Itatayo ko siya sa tuktok, at panoorin bumagsak. Ayos. Lahat ng utang niya sa'yo, dobleng babayaran niya. Nanay, seryoso ka ba? Gusto ni Guzi akong pakasalan. Ipapahayag niyang ang anak ko ang magiging tagapagmana ng pamilyang Go. Anak, nagbunga rin ang ating pagtitiis. Kung noon pa lang sana, dapat pinatay na natin. Si Yunyura noon pa, hadlang siya sa atin. Pero hindi buntis si King. Pagdating ng oras ng panganak, saan tayo kukuha ng sanggol? Sinong nagsabing walang sanggol? Narito na nga, isang buwan nang nabubuo. Ano? Pero, hindi naman siya hinawakan ni Igyu, di yung bata. Kailangan ng lubos na dedikasyon. Basta makuha natin ang yaman ng Go. Wala nang pakialaman kung kaninong anak yan. Tama. Hahaha. Binibining yun,
Handa na ang lahat. Maaari na kayong lumabas. Anong tawag mo sa akin? Binibining yun. Maling titulo. Tawagin niyo akong Ginanggo. Paano ka napasok sa GoCorp? Ang tanga-tanga mo. Kung mali ang tawag mo. Kaya kitang ipawala sa isang salita lang. Pasensya na, Ginanggo. Nasaan ang mga periodista? Naghihintay na sila ng matagal. Paparito na si Ginoong Go. Nasa daan na siya. Ano ang nangyayari? Tulong. May saklolo. Array. Multo. Lumayo kayo. Huwag kang lalapit. Bakit ako pinapatay ni Yun King? Bakit? Patawad po. Kasalanan ko ang lahat. Pinilit ako ng nanay ko. Sabi niya kapag namatay ka, pakakasal ako kay Ginoong Go. Kaya ko kinuha ang driver na yon. Nagkamali ako. Sobrang mali. Patawarin niyo ako. Ikaw ang nagpakalat na ako ng naglason kay Gujayami. Tapos ninakaw ang antidoto. Array. Akin ang lason. Pero hindi mo inilagay. Patawad. Ate. Hindi ako karapat-dapat. Nagsisisi na talaga ako. Aminado ka na. Ikaw ang may gawa nito. Ako ang gumawa. Awa. Kawan niyo ako. Patawarin niyo ako. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Yun Yuran, nagsinungaling ka sa akin. Yun King. Lubos kitang pinagkatiwalaan. Ngunit ang dami mo kasinungaling ng Winnie ka. Hindi po ganoon. Hindi po. Tita, makinig po kayo. Sarahan mo ang bibig mo. Nais mo ng interview, magsimula na tayo. Binibining yun. Totoo ba ang mga pahayag na yon? Inaakusahan mo ba siya? Dahil sa selos, sa tingin mo ba talaga, hindi ka makakapantan? Pagbubuyo sa pagpatay ay krimen. Makakulong ka. Naiintindihan mo? Hindi ako papasok sa kulungan. Hindi ako papasok sa kulungan. Ginoong Go, iligtas mo ako. Dinadala ko ang anak. Ang tagapagmana ng angkan ay hindi dapat sa bilanggong ina. Nakikiusap ako. Sagipin mo ako. Pakiusap. Ang ating sanggol. Ako'y nag-alinlangan. Yun King, narinig kong balak mo, pakasalan si Guzi gamit ang anak. Alam ba niyang nagpapalaki siya ng ibang anak? Hindi niya mapaghihinalaan. Kapag naipanganak na, papatayin natin si Guzi at ang kanyang ampot. Ang yaman ng angkango, ating lahat aariin. Tita, nagkamali ako, talagang mali, paumanhit. Papanagutin ko ito habang Ate, patawarin mo na ako, magkadugong magkapatid tayo. Alagad. Huli ang pagdating ng guro. Guro. Diyos ko, si Guro Chingfeng. Pero nga lang makilala ang alamat. Si Yun Yuran pala ay alagad ni Guro Chingfeng, ang salbaheng babae. Nagkunwaring nakatatandang kapatid, nagmamalabis ng kapangyarihan, kasumpa-sumpa. Sino ang aakalang ang Yun Eris ay isang sinungaling at kriminal? Ito'y magiging banner headline. Hindi. Kasinungalingan. Hindi ko. Yun Ching, Yun Dahay, Fang Meiju. Maraming kasong kinakaharap ninyo. Sumama kayo. Hindi. Wala akong kasalanan. Ate, pakiusap iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Nagsisisi ka na ba? Nagsisisi na ako. Nagkamali ako. Talagang mali. Ate, pakiusap patawarin mo na ako. Nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Hindi sa tunay mo kasalanan. Yun King. Sa bilangguan ay pag-isipan ang iyong mga kasalanan. Mali. Anong kasalanan ko? Iisang ama tayo. Bakit ikaw ang tunay na mana? Ako'y tinatawag na anak ng kontrabida. Patay na ang nanay mo, ngunit ikakasal ka sa Go family. Ako ang tunay na mana ng yon. Ako ang tunay na Mrs. Go. Nagpanggap ka bilang si Yuran at nilason si Jayami, saka mo sinubukan patayin sa aksidente. Ang makasarili mong pag-isip, nagdulot nitong kakilakilabo, ang masaklap na wakas na ito. Kasalanan mo lahat. Sinira mo ako, papatayin kita. Pakawalan mo siya. Yuran, nagmamakaawa ko. Mahal pa rin kita. Hindi kita nakalimutan, pati ang nanay mo. Sina Yun King at ang nanay niya, ang gumamit sa akin. Ako ang tunay mong ama, ipatawad mo ako. Yuran, dalhin niyo sila palayo. Inaamin ko ang mga pagkakamali ko. Patawarin mo ang iyong ama. Pakiusap, patawarin mo ako. Yuran. Ilabas niyo sila. Huwag. Tigil. Noong una, hindi ba't gusto mong ilanta ang tunay na kabit ng pamilyang Gu? Ngayon, ibubunyag ko ang katotohanan. Ang asawa ko ay si Yuran. Hind aksang ayon. Guro. Narin ko, ayaw mo sa aking estudyante noon pa. At ayaw mong makasama siya. Nagdulot sa kaninang matinding paghati. Totoo ba yan? Guro, ako, nakikita kong ikaw ay lalaking may dalawang pag-ibig. Humph!
Isama ko si Yoran kung gusto mo siyang pakasalan. Patunayan mo muna ang iyong katapatan. Tayo na, Yoran. Yoran. Juicy, Ank, Guro, bawiin mo si Yura. Kasalanan ko ang nakaraan. Dapat akong huming ng tawad sa kanya. Guro, ang lalaking si Go, dumating para kay ate. Ano ang gagawin natin? Huwag magpinik. Sumunod sa plano. Tumigil ka. Guzi, kung pakakasalan mo ang estudyante ko, hanapin mo ang ing mapapangasawa sa mga taong it. Kapag nagtagumpay, isama mo si Yoran. Kapag nabigo, manatili siya sa bundok, sang-ayon. Buglalampas sa linyang it. Mga kaibigan, ipinagdiriwang natin si Jigo. May handog kaming paloang sobra para sa lahat. Laman na ito ay, Zekeng 10 milyong dolyares. Kunin nyo na. 10 milyon. 10 milyon. Walang kwenta, madali ka lang palang mababayaran. Guro, bumili ako ng kumpanya ng merienda. Ito ang EA Lifetime Card. Kapag gutom ka sa merienda, kahit saan, kahit kailan, sabihin mo lang. Ang bait mong magregalo. Hindi ubra ang pagsuhol mo, ang paglabas ni Yoran. Nakadepende sa pagsisikap. Siyempre. Yung bagay na yon, ang sinaunang poison codex na ito, may interesado ba? Itatapon ko na kung wala. Haha. Ang Poison Codex. Ang codex ng pamilya Gyu. Para lang sa asawa ko. Yun Yoran, pakakasalan mo ba ako? Bilang kapartner habang buhay. Inay. Ako si Guzi. Aalagaan kong mabuti si Yoran. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan na mag-isa. Inay, ipinapangako ko, mabubuhay akong mas masaya sa lahat. Magsasagawa na ba tayo ng kasal? Nagmamadali ka. Ang codex ba ng lason ang gusto mo? O ako ang gusto mo? Tigkalahati. Gusto ko ang codex ng lason. At nauuhaw sa iyong katawan. Dahil tapat ka naman. Ipagkakaloob ko na ito ng maaga. Ang codex ng lason. Juicy, ibinigay mo rin sa wakas.